Pinag-aaralan ng lalaking ito ang mga immortal ogre para sa mga puntos. Isang halimaw na kahit ilang ulit mo itong patayin, muling mabubuhay kinabukasan, mas malakas at mas mabilis. Dahil sa kanyang skill na decapitation, isang malinis na atake lang, bumabagsak na sila at ginagawa niyang parang ensayo ang pangangaso. Sa mga puntos na kanyang nakukuha, binibles niya ang isang mansang punong kahoy na naging emperador na puno ng mansanas at ang mga mansanas na iyon ay binibenta sa sobrang taas na halaga. Pero hindi palagi siyang ganito kalakas. Upang mas maintindihan ng kwento, balikan natin ang simula. Ang Earth ay unti-unting namamatay at nawala ang lahat nitong lakas at isang nilalang ang naghayag kung ano talaga ang kailangan ng Earth. Inutusan ng walang hanggang nilalang na magpadala sa ibang mundo at sa ganitong paraan, ang mga tagapagpadala na ngayon ay itinuturing ng mga bayani ay iniwan ng Earth para sa iba pang mga mundo. Mula sa ibang mga mundo, nakakakuha ang mga dispatcher ng mga bagong bagay na mahalaga para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Nagtatrabaho si Chanso sa isang trabaho sa paghuhugas ng basura, pero hangad niya ring maging dispatcher tulad ng iba. Pagkatapos ng araw na trabaho, pumunta siya sa Dispatcher Reunion Center, kung saan maraming tao ang naghahanap ng impormasyon tungkol sa kanilang mga mahal sa buhay. Nakakyat siya sa lahat ng iba pang tao upang maabot ang receptionist. Tinitingnan ng receptionist ang kanyang talaan at napagtanto na kulang si Chanso sa bayad para sa investigasyong hinihiling niya. Sabi niya, bumalik na lang kapag meron na siyang sapat na pera. Nang hihingi si Chanso ng kahit kaunting balita sa lalaki, ngunit itinulak siya ng susunod na customer. Wala nang ibang magagawa si Chanso kundi umalis at matatag siyang bumalik sa bahay. Mukhang noong bata pa siya, ang kanyang ama ay isang top-ranked na veterano na kilala rin bilang isang returnee. Lagi silang magkasama, pero nang lumala ang kalagayan ng mundo, muling ipinadala siya. At mula noon, hindi na niya muling nakita ang kanyang ama. Matapos maghintay ng matagal, nagsimula na rin maghanap ang kanyang ina sa kanyang asawa. Pero sa huli, nag-iisa na lang si Chanso. Sobrang laki na niya na nagsimula nang mawala ang mga alaala niya kasama nila. Hindi na niya maipinta ng malinaw ang kanilang mga mukha. Biglang tumama ang isang maliwanag na gintong liwanag sa labas ng kanyang apartment, nag-iwan ng isang malakas na alon na nagtulak sa kanya pabalik sa pader. Nahimatay siya at nang magising, ilang oras na ang lumipas. Isang emergency news alert ang lumabas sa kanyang telepono na nagbababala tungkol sa turbulence at kidlat na dulot ng pagbabalik ng isang returnee. Upang mas lalo pang lumala ang sitwasyon, isang S-rank na returnee ang nag-anunsyo ng kanyang pagreretiro, ikinagulat ng lahat. Sinasabi niya kung paano siya nabigo na maprotektahan ng mga dispatchers na kasama niya. Hindi rin niya maprotektahan ng kanyang Diyos. At sa huli, bumalik siyang mag-isa, isang kabiguan. Sinasabi niya na hindi na niya kayang magpadala dahil nawala na ang kakayahan at kwalifikasyon niya para gawin ito. Malamang, ang lindol at maliwanag na liwanag ay resulta ng kanyang muling pagpasok. Sa may siraang boses, ipinahayag ng lalaki ang kanyang pagreretiro habang hinihiling sa lahat na gawin ang kanilang makakaya upang maprotektahan ang Earth. Ito ay masamang balita para sa lahat dahil ang populasyon ng Earth ay bumaba sa ilalim ng 500 milyon, kaya't mahirap magtataas ng mga mataas na ranggong tagapagpadala. Hindi makapaniwala si Chanso na nabigo ang lalaki sa kanyang misyon at magre-retiro na rin ito, bigla siyang nakarinig ng katok sa pintuan at naiintriga kung sino ang maaaring nasa kabilang panig. Tumayo siya at naglakad papunta sa pinto, nagtatanong kung bakit siya bibisitahin dahil ito ay napakaibang pangyayari. Binuksan niya ang pinto at nakarinig ng isang tinig na tumatawag sa kanya, ngunit walang nakitang nakatayo sa pintuan. Habang papalapit na siyang maniwala na siya ay nagkakagulo na sa isipan, pinapante siya ng boses na tumingin pababa. Tumingin si Chanso sa ibaba at nakita ang isang cute na nagsasalitang kuneho na may hawak na tablet at nakatingin sa kanya. Sobrang natakot si Chanso kaya napaatras siya, pero tuloy lang ang kuneho sa ginagawa niya, tinatanong siya kung si Chanso nga siya. Pagkatapos ay sinabihan ni Kuneho si Chanso na kalmayan ang kanyang sarili dahil may magandang balita siya para sa kanya. Ngumiti ang Kuneho at binati si Chanso sa pagiging dispatcher. Nagulat si Chanso na marinig ito, kaya't muling tinanong niya ang Kuneho kung alam niya ang sinasabi niya. Inamin ng Kuneho na maaaring nalilito si Chanso, ngunit sinisiguro niya na hindi nito binabawasan ang katotohanan siya ay pinili. Dahil kainahinala si Chanso, iminumungkahi ng Kuneho na lumipat sila sa ibang lugar. Habang naglalakad sila sa isang hindi pamilyar na pasilyo, tinanong ng Kuneho si Chanso kung mayroon siyang espesyal na kakayahan dahil karamihan sa mga tao ay may kahit isang kakayahan. Sinasabi ni Chanso na siya ang pinakamataas sa trash league kaya hindi siya karapat-dapat maging dispatcher. Pero magaling siya sa pagpuputol ng mga puno o bulaklak. Nabigla ng husto ang Kuneho nang marinig niya ito at nagulat din si Chanso na nilapitan siya ng lalaki nang hindi alam na walang kwenta siya. Pagkatapos ay pinapalma ng Kuneho ang sarili niya, sinasabi na laging may dahilan ang lahat. Tiniyak niya kay Chanso na maaaring walang kwenta siya pero hindi nito binabago ang katotohanang pinili siya. Lubos siyang nagulat dahil hindi niya inaasahang mapupunta siya sa sentro ng dispatch na nangangahulugang sa wakas ay may pagkakataon na para sa kanya. Nakarating sila sa isang napakalaking pinto at iminungkahi ng Kuneho na pumasok sila upang ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Bago pa makapagpatuloy ang Kuneho sa kanyang sinasabi, naabutan na ni Chanso ang pinto. Sinubukan niyang buksan ang dambuhalang pinto, ngunit sa halatang dahilan, hindi ito kumikilos. Dito, mapait na tinanong siya ng Kuneho kung ano ang ginagawa niya sa pinto. Sabi ng Kuneho, nasa kanan niya ang pasukan na kanilang gagamitin.
Ayaw paniwalaan ni Chanso na ang kanyang nakikita ng mapagtanto niyang nakaturo ang kuneho sa isang napakaliit na pinto na swak para sa kuneho, hindi sa mga tao. Sabi ng kuneho na hindi siya nagkakaroon ng problema sa paggamit ng pinto at napilitan si Chanso na ipaalala sa kanya na siya ay isang karaniwang kuneho. Naniniwala na baliw ang kuneho, sinasabi ni Chanso na kailangan na niyang umalis at tinatanong siya ng kuneho kung sigurado siyang tama ang kanyang desisyon. Pinapaalalahanan siya ng kuneho na palagi siyang nabibigo sa lahat ng pagsusulit na kanyang kinuha, ngunit sa huli, isang bihirang pagkakataon ang kumatok sa kanyang pintuan. Tinanong siya ng kuneho kung sa tingin niya ba na muling darating pa ang isang pagkakataong tulad nito sa buong buhay niya. Sinusubukan ng kuneho na sabihin kay Chanso na hindi niya siya pinipilit dahil malaya siyang umalis kung iyon talaga ang gusto niya. Matapos itong marinig, wala nang magagawa si Chanso kundi umakyat sa maliit na daanan para sundan ang kuneho sa kanyang maliwanag at maayos na opisina. Nakabibigay ito ng gulat kay Chanso dahil inaasahan niyang maliit na opisina lang ang kanyang makikita. Sasabihin ng kuneho na may isang mundong bagay na bagay lamang para sa kanya. Naguguluhan si Chanso at nagtatanong kung may ibang mundo na akma sa bawat tao. Ibinabalita sa kanya ng kuneho na may isang mundo na tinatawag na block-type land grabbing at kasalukuyang may nagaganap na kaganapan. Nagniningning ang mga mata ni Chanso sa gulat nang makita niya ito, akala ng kuneho ay alam na niya ito, pero sinasabi ni Chanso na ito ang kauna-unahang beses niyang marinig ito. Sinasabi ng kuneho na ang mundo ay ang pinakahinahanap sa mga nagdaang araw. Tila, ang mundo ay may kakaibang katangian na tumanggap ng banal na proteksyon mula sa isang Diyos. Lalong naging interesado si Chanso nang marinig niya ito dahil nabanggit din ng bumalik ang isang Diyos. Napansin ng kuneho ang pagbabago sa ekspresyon niya at siniguro niya na walang kaugnayan ang pagpili sa kanya sa kamakailang pangyayari. Tinanong ni Chanso ang kuneho kung anong uri ng Diyos ang tinutukoy niya at sinabi ng kuneho na ang mga Diyos ay itinalaga ng paiba-iba, pero dahil paborito niya si Chanso, binibigyan niya ito ng pagkakataong pumili kung anong Diyos ang nais niya. Pagkatapos ay naglabas ang kuneho ng 3 baraha, tinatanong si Chanso kung handa na siyang pumili. Naguguluhan si Chanso dahil hindi niya alam kung alin sa mga baraha ang mabuti o masama. Pinapaalalahanan siya ng kuneho na maaaring hindi na muling dumating ang pagkakataong ito at sumang-ayon si Chanso. Naalala niya ang kanyang ama at galit na galit siya na nagdadalawang isip pa siya sa simula pa lang. Pagkatapos piliin ni Chanso ang kanyang baraha, isang larawan ng Diyos ang lumitaw sa harap niya, nagpasindak sa kanya. Kinakabahan siya ng husto at nang tumingin siya sa barahang pinili niya, napagtanto niyang ito ay ang Diyos ng pagtanggi na may 44% na porsyento. Ino ay pinipilit siyang huwag matakot dahil lahat ng nakita niya ay walang iba kundi isang dramatikong epekto. Halos mawala na siya ng hininga sa puso, napilitan si Chanso na itanong kung anong uri ng Diyos ang mangangailangan ng isang epekto na halos magpapadala sa kanya sa kabilang buhay. Bukod pa rito, sa tingin ni Chanso, hindi ang kupang Diyos na ito para sa kanya dahil ang pangalan pa lang ay nagbabadya na ng problema. Bumangon si Chanso, at nervyos na tinatanong ang kuneho kung may pagkakataon siyang muling makahugot ng mga baraha. Tinitiyak siya ng kuneho na maaari niya na labis siyang nagulat. Agad na kinukuha ni Chanso ang baraha at tulad ng dati, muli niyang nakuha ang Diyos ng pagtanggi. Galit na galit si Chanso at inisip niya na panloloko ang mga kuha niya dahil hindi pwedeng pare-pareho ang Diyos na makuha niya bawat kuha. Sabi ng kuneho na walang mali sa mga baraha. Nagulat si Chanso na makita ang pagbabago ng ekspresyon ng kuneho at sinabihan siya nito na mayroon na lamang siyang isang huling pagkakataon na kumuha ng baraha. Hinikayat niya si Chanso na pumili ng maayos sa pagkakataong ito. Nabibigo si Chanso at umaasang makakapili lang siya ng kahit ano na sa katunayan ay hindi ang Diyos ng pagkontra. Umiikot siya ng isang card at sa pagkakataong ito ay may maliwanag na berdeng ilaw na lumitaw at ang mukha ni Chanso ay nagliwanag sa pag-asa. Sa pagkakataong ito, kumuha siya ng baraha na ang Diyosa ng kasaganaan ngunit may mas mababa sa 1% na posibilidad. Malapit na siyang mawala ng interes nang makita niya ang isang larawan ng Diyosa at grabe, ang sexy niya. Kitang-kita ng kuneho ang praktikal na imahinasyon sa mukha ni Chanso. Ngumiti ang kuneho at tinanong si Chanso kung gusto niya ng isa pang pagkakataon. Nagulat si Chanso dahil sinabi lang niya na binigyan siya ng huling pagkakataon. Tinanong ni Chanso ang kuneho kung ano ang mangyayari kung pipiliin niya ang kasalukuyang baraha at sinabihan siya nito na kailangan niyang umalis agad. Nabigla si Chanso nang marinig ito at tinanong siya ng kuneho kung may dahilan ba siya para mag-atubili. Sinabi niya kay Chanso na may bihirang pagkakataon siyang makalipat mula sa pagiging dispatcher papunta sa pagiging returner. Nagsimula ang kuneho na magpakain sa kanyang isipan ng matatamis na imahinasyon kung paano siya ipagdiriwang ng mga tao bilang isang bayani. Sinasabi ng kuneho na ang pagiging dispatcher ay magbibigay sa kanya ng napakagandang buhay, 10 beses na mas maganda kaysa sa kasalukuyan niyang buhay. Narealize ni Chanso na tama nga ang rabbit dahil sa una pa lang ay walang halaga ang buhay niya. Nagpasya siya at sinabihan siya ng sistema na napili siyang maglingkod sa Diyosa ng kasaganaan. Ipinapakita sa kanya ang larawan ng Diyosa at ito ang eksaktong nasa kanyang isipan. Ngumiti si Chanso, naniniwala na kaya niyang gawin ang kahit ano kung kasama niya ang ganitong Diyosa. Tinanong niya ang kuneho kung saan siya dapat pumunta. Binubuksan ng kuneho ang portal, sinasabi nitong oras na para umalis sila.
Ngunit sa sandaling iyon, itinulak nito si Chanso diretso papunta sa portal. Natatakot si Chanso, tinatanong ang kuneho kung ligtas bang pumasok siya sa portal. Tinituksuhan siya ng kuneho na maganda ang portal pero para kay Chanso ay nakatitig siya sa isang halatang bitag ng kamatayan. Gayunpaman, wala siyang balak na umatras dahil balak niyang maging napakatagumpay upang ipakita sa mga naninira sa kanya na sila ay basura. Habang abala siyang iniisip kung paano siya magiging matagumpay, hinayla siya ng kuneho papasok sa portal. Bigla namang binabalaan ng isang boses ang kuneho dahil sa direktang pakikialam nito sa bagay na bawal at sinasabi nitong wala silang magagawa dahil si Chanso lang ang makakatulong. Habang hinihigop siya papunta sa portal, napansin ni Chanso ang loading screen at may lumabas na tip na nagsasabing ang porsyento ay sumisimbolo sa laki ng pangkat ng Diyos. Nabigla si Chanso sa kaibuturan niya dahil akala niya ang porsyento ay isang posibilidad, ngunit lumalabas na mas masahol pa pala ito. Sa wakas nakarating si Chanso sa kanyang bagong mundo, dala ang sakit na unti-unting nalalaman ng isang napakahalagang bagay. Tumingin siya sa paligid at napagtanto na halos lahat ay hindi kalayo sa isang desyertong walang buhay. Bukod sa walang kinilalang grupo ang Diyosa, natagpuan niya ang sarili sa isang nakatakdang mamatay na lupain. Nakita niya ito, napaiyak siya, at naisip na tapos na siya. Inaasahan ni Chanso ang isang masaganang lupa, ngunit ang nakikita niya ay walang iba kundi isang desyertong lupa. Muling lumitaw ang sistema sa kanyang harapan na bumabati kay Chanso sa mundo ng paghuhukay. Sinasabi nito kay Chanso na siya ang apostol ng Diyosa at kailangan niyang makuha ang maraming karapatan sa lupa sa pamamagitan ng paghuhukay. Bago siya magsimula, naisipan niyang maglibot muna. Naisip niya na kailangan niyang hanapin ang Diyosa at bigla siyang nakatagpo ng isang luma at kupas na kalaykay. Nagtataka siya kung ginamit ba ito ng isang tao at saka itinapon. Dahil siya ay isang hardenero, akma na akma ang kanyang sickle sa kanyang kamay. Bigla siyang nakakaramdam ng napakalakas na presensya sa kanyang likuran at natatakot siya na isang halimaw ang malapit nang ubusin siya. Nanginginig ang takot sa kanyang katawan nang ma-realize niyang hindi pa niya nakikilala ang Diyosa at malapit nang kainin siya ng isang halimaw. Tinatapos ni Chanso na ayaw niya ang kamatayan sa kasalukuyan. Nagpasya siyang utusan ng monster sa pamamagitan ng pag-ikot at pagbato ng kanyang sibat, ngunit laking gulat niya nang makita na walang monster kundi isang cute na hamster na nakatingin sa kanya. Humihilig si Chanso upang tingnan ang hamster at malinaw niyang nakikita na wala itong anumang galit sa kanya. Bigla niyang naisip na baka makakuha siya ng bonus sa pagpatay sa hamster at sumigaw ito ng takot. Ngumiti si Chanso dahil matagumpay niyang naistorbo ang hamster. Pinipili niyang pabayaan na lang ito hanggat hindi siya ginagambala. Bigla nitong paikutin ang ulo at umalis. Tumitigil ito sa isang distansya, tinatawag si Chanso na sumunod sa kanya. Pagkatapos, tumakbo si Chanso papunta sa hamster na mabilis para sa laki nito. Nagtataka si Chanso kung saan sila papunta hanggang marating nila ang isang ilog kung saan agad niyang kinuha ang tubig sa kanyang bote upang inumin. Pakiramdam niya ay napakasariwa niya at tinanong niya ang hamster kung alam nito kung nasaan ang Diyosa. Sinubukan ng hamster na sagutin siya pero magkaiba ang paraan ng kanilang pakikipag-ugnayan. Umiikot na naman ang hamster, sinusundan ni Chanso, naghihintay kung saan siya dadalhin ito. Ilang sandali pa, narating nila ang isang malaking puno na tuyo na parang mga puno sa earth. Nakatapak si Chanso sa isang piraso ng ginseng na nakalawit, nagulat siya. Nagtataka siya kung anong ginagawa ng ginseng sa ganitong kalumaan na lugar pero biglang kinuha ng hamster ang ginseng mula kay Chanso. Nalilito si Chanso dahil akala niya para sa hamster ang ginseng. Biglang may lumabas na abiso na nagsasabi na nadiskubre niya ang Diyosa. Akala ni Chanso na nagkakaroon ng glitch ang sistema dahil hindi niya makita ang Diyosa kahit saan habang nagsasalita siya nang biglang hinawakan ng hamster ang kanyang binti at inakala niyang nakikipaglaro lang ito sa kanya. Hinahawakan niya ang hamster, sinasabing abala siya at hindi pa handa maglaro. Ngunit, ang ekspresyon ng hamster ay nagsasabi kay Chanso ng isang mahalagang bagay na matagal na niyang hindi napapansin. Sa pinaka hindi inaasahang sorpresa, ang mansang ginseng ang tunay na Diyosa. Hindi siya makapaniwala dito dahil ang Diyos ang nakita niya ay napakaganda at walang paraan na siya ay naging isang pangit na ugat ng ginseng. Dahil hindi pa siya handang paniwalaan ang kanyang nakikita, naglabas ang hamster ng isang loop para tingnan niya at dito niya tuluyang tinanggap ang katotohanan. Nakahawak siya sa ulo niya sa sakit dahil ang pagkuha ng lupa at ang porsyento na nakita niya ay walang iba kundi isang paunang babala sa kanyang magiging kinabukasan. Naalala ni Chanso na tumataas ang mga numero habang siya ay kumukuha ng mga baraha at ito ay nangangahulugang lumalakas noon ang impluwensya ng Diyos. Hindi makapaniwala si Chanso na ang Diyos ng pagtanggi ay isang magandang baraha at mahirap paniwalaan dahil madalas itong lumalabas. Nagtataka si Chanso kung ang Diyosa ay na-shrink dahil tuluyang bumaba ang kanyang impluwensya. Tinitigan ni Chanso ang Diyosa, nagtatanong kung bakit hindi siya nagigising. Nagsimula siyang matakot at tuluyang pinatay niya ang Diyosa nang madapaan niya ito pero tinitigan lang siya ng hamster na parang isang hanggal na tao. Naisip ni Chanso na baka magising ang Diyosa kung bibigyan niya ito ng tubig. Diniligan niya ito at sa gulat, isang maliwanag na berdeng epekto ang lumabas mula sa katawan ng ginseng. Sinasabi nito kay Chanso na epektibo ang tubig kaya't nagpatuloy siya sa pagbibigay pa ng tubig sa kanya.
Nilulunod niya ang Diyosa sa tubig, sa huli ay naibabalik ang kanyang pakiramdam. Halos malunod sa tubig ang Diyosa at nagsimula siyang magdasal na sana tumigil na si Chanso bago maging huli ang lahat. Sa wakas, nabuhay ang Diyosa at ipinagdiwang ni Chanso ang kanyang masigasig na kasanayan sa CPR. Masaya rin ang hamster na muling nabuhay ang kanyang amo. Sa pagkakataong iyon, yumuko si Chanso sa Diyosa, niyayakap ang kanyang pagbati at sinasabi na siya ang kanyang apostol. Nakatitig ang Diyosa sa kanyang apostol habang nakaupo siya. Lubos na naguguluhan si Chanso kung ano ang gagawin hanggang sa lumitaw ang notification sa Windows na nagsasabing mas lalo siyang magiging malakas sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga kasanayan. Nagulat si Chanso dahil hindi niya alam na may mga kasanayan na agad na magagamit niya. Nakikita niya ang isa sa mga kasanayan, ang biyaya ng Diyosa, at kahit walang paglalarawan kung ano ang ginagawa nito, inisip ni Chanso na ito ay para mapaganda ang mga pananim. Bigla niyang sinubukan ito at napagtanto na ang pagbibigay blessing ay tinatawag na pagputol ng ulo. Nababahala si Chanso dahil ang pagputol ng ulo ay nangangahulugang pagpatay sa isang tao. Ayaw niyang maisip na kailangang pumatay siya ng tao para lang mabuhay ng masagana pero naisip niya na hindi naman siguro bibigyan siya ng Diyosa ng kasanayang ganito. Tumingin si Chanso sa Diyosa upang tanungin kung talagang kailangan niyang putulin ang ulo ng iba at ang reaksyon ng Diyosa ay lalong naguguluhan siya. Pagkatapos ay napagtanto niya na wala ng ibang paraan kundi ang putulin ang ulo ng isang tao. Nagsimula nang mag-isip si Chanso tungkol sa mga posibleng kahihinatnan nito at bigla niyang naisip na maaaring handa na ang hamster para sa pagputol ng ulo. Abala ang hamster sa pagdiriwang ng muling pagbuhay ng Diyosa, hindi alam na nakatitig sa kanya si Chanso na may pinakamasamang mata na nakita niya. Lumiko ang hamster upang makita si Chanso na buong armas at handa nang hatiin siya sa dalawa. Bago pa man tumama ang kalaykay, tumakbo ang hamster palayo. Nagpapatuloy si Chanso sa pagtugis at nang mapagtanto na walang paraan palabas, nagtago ang hamster sa likod ng Diyosa. Maingat na sinasabi ni Chanso sa hamster na hindi siya masaya sa gagawin nito pero lahat ito para sa kapakanan ng Diyosa. Biglang nagsimula ang takot ng hamster at ng Diyosa at nang lumingon si Chanso, nakita niya ang isang nakakatakot na nilalang na nakatayo sa kanyang likod. Napansin din ni Chanso na tumalon ang hamster sa harap ng Diyosa at doon niya naisip na hindi pala monster ang hamster. Inamin ni Chanso ang kanyang pagkakamali at naisip na kailangan niyang itama ito sa pamamagitan ng pagpatay sa totoong halimaw na nakatayo sa harap niya. Ngunit nananatiling tanong kung magagawa niya ito. Sa kabila nito, matapang si Chanso at tinutukan niya ang monster na hawak ang sibat at salamat sa kasanayan sa pagputol, kitang-kita niya kung saan siya dapat maghati. Inilalabas niya ang kasanayan sa pagputol ng ulo at tumalon siya sa monster, hinampas ang sibat ng sobrang lakas hanggang bumagsak ang monster sa isang sipa lang. Naiwang nagulat ang hamster at ang Diyosa nang makita ito. Bumabalik si Chanso sa Diyosa na parang walang nangyari, saka siya yumuko sa hamster dahil sa maling akala na isa siyang halimaw at halos may libing siya sa lupa. Humihingi siya ng tawad sa hamster, ngumiti ito bago banilinan si Chanso ng thumbs up upang ipakita na hindi siya galit sa kanya. Masaya si Chanso nang makita ito at binigyan niya ang hamster ng pangalang Hamstel. Ang pangalan ay sobrang ganda para sa hamster na nagsimulang magpula ng sobra dahil dito. Biglang muling lumitaw ang notification sa Windows, sinasabi kay Chanso na ang ulo ng halimaw ay automatikong may lilipat dahil sa epekto ng kasanayan. Dito nalaman ni Chanso ang pangalan ng halimaw na kanyang pinatay na ang tawag ay Immortal Ogre. Dahil nakapatay siya ng isang ogre, lalabas din ang bilang ng kanyang mga patay na nagpapakita na kaya niyang pumatay ng marami pa nito kung gusto niya. Nagulat si Chanso na kilala ang halimaw bilang walang kamatayang ogre kahit na wala namang totoong walang kamatayan dito. Lumilitaw ang isa pang abiso mula sa sistema, sinasabi kay Chanso na ang inihandog na alay ay ngayon ay pag-aari na ng Diyosa. Tumingin si Chanso sa Diyosa at napagtanto niyang mas sariwa pa ito kaysa dati. Naisip ni Chanso na kung magpuporsige siya at papatayin ng maraming monsters, makakatulong ito sa pagbabalik ng goddess sa kanyang pinakamahusay na anyo. Nang may motibasyong makita ang sexy niyang katawan, tumakbo si Chanso upang humanap pa ng mga monster na patayin. Di nagtagal, nakasalubong niya ang isang grupo ng mga walang kamatayang ogre. Nakakuha siya ng isa pang tip na may mga hindi kilalang puntos na magagamit lamang ng sistema ng mundo na nangangahulugang hindi ito maaaring ipagpalit sa pagitan ng mga individual. Nagulat si Chanso dahil hindi niya alam kung kailan niya nakuha ang mga puntos. Gayunpaman, isang magandang bagay ito para sa kanya at naisip niya na ang pagtanggal sa mga ogre ang susunod na gagawin niya. Masaya si Chanso na magamit niya ang kasanayan sa pagpatay dahil naging madali para sa kanya ang pumatay sa mga ogre. Chanso bumilis papunta sa mga ogre, binubuksan ang kasanayan na decapitation at pinaputol niya sila sa isang sulyap lang. May isa pang tip na lumabas, nagsasabi na maaari siyang makakuha ng puntos sa pamamagitan ng pagpatay sa mga monster. Nakikita ni Chanso ito bilang pahintulot na pumatay ng maraming monsters hanggat gusto niya dahil binigyan siya ng sistema ng go-ahead. Nakapatay na si Chanso ng 4 na walang kamatayang ogre at naisip niyang pumatay ng mga humigit kumulang sa 100 pa para lang maranasan ang pakiramdam. Matapos talunin ang unang alon ng mga monster, nagdiwang si Hamstel sa balikat ni Chanso na para bang siya ang nakatalo sa mga monster. Tinanong ni Chanso kung bakit tinatawag na Immortal Ogre ang monster kapag namamatay din naman ito ng madali para sa isang bagay na dapat walang hanggan.
Dahil wala pang makasagot sa tanong niya, naisip niya na makukuha niya ang sagot kung ipagpapatuloy niya ang pagpatay sa mga monster. Bumabalik si Chanso sa puno at nakita ang Diyosa na mas maganda pa kaysa dati. Ngumiti si Chanso dahil mas mabilis pa sa inaasahan ang epekto. Naliligayahan siyang makita ang Diyosa na bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Pagkatapos ay itinuro ng Diyosa ang malaking puno na nagdudulot kay Chanso ng kalituhang hindi niya alam ang gagawin. Naisip niya na hinihiling ng Diyosa na isali siya sa puno. Tinutulungan ni Chanso ang Diyosa na umakyat ngunit tumatawag ang Diyosa sa kanya. Sinasabi sa kanya ng sistema na maaari niyang gamitin ang biyaya ng kasaganaan ngunit bawat kasanayan ay kumokonsumo ng puntos. Hinahawakan ni Chanso ang puno at pinapagana ang biyaya ng kasaganaan. Inilalagay niya lahat ng skill points niya dito at sa tulong ng kasanayan, muling naging masagana ang puno. Nang matapos siya, nagulat siya nang makita na puno ito ng mansanas at nakasabit ang mga ito sa lahat ng dako. Hinugot niya ang isang mansanas na mukhang napakalaki. Kahit na hindi pa siya nakakita ng mansanas dati, may nararamdaman siyang hindi dapat ganoon kalaki ito. Kahit na naisin niyang kagatin ang mansanas, nagpasya siyang ialay ang unang ani sa Diyosa. Tinanggap ng Diyosa ang prutas at sa kanyang gulat, agad nitong winasak ang mansanas sa loob ng ilang segundo. Nagtataka si Chanso kung posible nga ang kanyang nakita. Napagtanto niya na napakalakas ng Diyosa at nalaman niyang hindi maganda na mapag-away siya nito. Lumulundag si Chanso sa puno para kunin ang isang bungkus ng mga mansanas upang pareho nilang makain ni Homestall. Napagtanto ni Chanso na kailangan niyang maging medyo malakas dahil ang Diyos ang kanyang sinasamba ay hindi isang taong nagbibiro. Naghihintay si Chanso sa kanyang mansanas at nagulat siya sa sobrang sarap nito. Habang tahimik niyang nilalasap ang almusal niyang mansanas, sa kabilang banda, iniisip ng Diyosa kung paano nagagawa ni Chanso na talunin ang ilang mga halimaw sa isang araw. Bukod pa rito, nagawa niyang buhayin ang isang dambuhalang puno sa loob lang ng isang araw. Nagmumula sa katawan ng Diyosa ang malamig na pakiramdam habang nagsisimula siyang magtaka kung saan nagmula ang isang halimaw na batang tulad ni Chanso. Sa paglubog sa nakaraan ni Abundance, siya ang namahala sa pagkain at isang makapangyarihang tao dahil sa mataas na kalidad ng mga produktong agrikultural na kanyang inaalok. Gayunpaman, nang sinimulan ng Diyos ng katiwalian na sumipsip ng iba pang mga paksayon, wala nang nagawa si Abundance kundi tumakas dahil sobrang laki na ng kapangyarihan ng katiwalian. Para makaligtas, iniwan ni Abundance ang kanyang kalakalan at nagpa siya na manghuli ng mga monster, ngunit hindi angkop ang kanyang mga tauhan sa labanan. Dahil dito, hindi sila nanalo kahit isang laban at bilang huling paraan, binago nila ang kanilang kasanayan upang makagawa ng iba pang bagay. Ngunit, hindi nito ginagarantiya ang kaligtasan ni Abundance. Sa katunayan, ang kasanayan sa pagputol ng ulo na akala ni Chanso ay para sa pagputol ng ulo ng mga halimaw ay isang kasanayan pala na tumutulong sa mga kasamahan ni Abundance na ibalik ang mga ulo ng patay na hayop o halimaw. Dahil hindi magaling sa laban ng kanyang mga tauhan, nagawa lang nilang gawin ang kanilang makakaya. Nang tinitigan lang si Chanso, natakot ang Diyosa dahil siya ay ganap na iba sa kanyang inaasahan. Nagtataka siya kung bakit siya pinili ni Chanso, ngunit sa kabila nito, naisip niya na ngayon ay kanya na si Chanso. Sinubukan ni Chanso na kunin ang isa pang prutas na mansanas nang yamakap ang Diyosa sa kanyang binti at ito'y ikinagulat niya, akala niya ay sinusubukan siyang sambahin ng Diyosa. Ngunit ang Diyosa ay naglalapit lang sa kanya upang pasalamatan siya sa lahat ng nagawa niya. Pagkatapos, natutulog ang Diyosa at inilalagay ni Chanso siya sa altar para matulog, ngunit biglang may malakas na kulog na dumaan sa walang anuman. Natatakot si Chanso na magising ang Diyosa, ngunit sa kanyang pagkabigla, nananatiling tulog ang Diyosa. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Chanso na hindi sapat ang mga mansanas lamang upang mapanatili siyang buhay, at sa pagkakataong iyon, ipinaalam ng sistema na nagsimula na ang proseso ng paghahatid. Nagulat si Chanso na makita na may ganitong bagay. Ngunit, para makapaghatid, kailangan niyang makontak ang mga nasa Earth. Gayunpaman, napapansin niya na pagod din si Hamstel at inilalagay niya siya sa tabi ng Diyosa. Pati na rin, pinapalibutan niya ang dalawa ng mga dahon bilang kumot. Samantala, sa kumpanya ng kalakalan ng muling pagkabuhay, pumutok si Hesujan, ang apostol ng muling pagkabuhay, sa opisina ng kanyang boss para sumbatan siya dahil sa pagbibigay sa kanya ng mas maraming trabaho kahit naabala na siya. Lumabas na nakakuha na sila ng order na maghatid ng mansanas. Nakasaad din sa order na walang pera na kasali, ibig sabihin ay magpapalitan sila ng mansanas kapalit ng mga kalakal. Sumisigaw si Hesujan sa kanyang boss, nagtatanong kung may nagawa siyang mali at nagpa siya itong parusahan siya sa trabahong ito, ngunit sinasabi ng kanyang boss na hindi. Sinasabi sa kanya ng kanyang boss na ang paglalakbay para kunin ang mga mansanas ay maganda para sa kanya dahil hindi na siya kailangang magtrabaho at magsisilbi itong pahinga para sa kanya. Sinabi ng boss niya na kung manatili siya sa opisina ay mas maraming trabaho ang naghihintay sa kanya at hinihikayat niya siyang gamitin ang biyahe upang makapagpahinga muna. Nakikipagtalo si Hesujan sa kanya, sinasabi na walang ibang pwedeng magpadala sa biyahe, kaya siya ang pinapadala niya. Ngingiti-ngiti ng nervyoso ang kanyang boss dahil baka tama nga siya sa kanyang hinuha. Hinahayaan siya ng kanyang boss na umusad na, umaasang maaaring may maswerte siyang madiskubre sa biyahe. Nagpaalam siya, umaasang may magandang mangyayari mula sa paglalakbay. Sinusuri ni Hesujan ang mga tala ng order at napagtanto na marami siyang kailangang ihatid at umaasa siyang sulit ito o kaya ay magkakaroon ng malaking problema.
Samantala, nag-iipon si Chanso ng mga mansanas para sa paghatid. Habang nag-iipon si Chanso ng mga mansanas, nag-enjoy naman si Hamstone sa mga ito. Di nagtagal ay nakita ni Chanso na kinakain niya ang mga mansanas at hinawakan niya ito, sinabihang tumigil na sa paggulo sa mga mansanas. Sabi niya na para sa palitan ng mga mansanas dahil may makikilala silang isang tao mamaya sa araw. Dahil malayo ang lalakarin ng tagadala, naisip ni Chanso na magpakitang gila sa unang araw para mag-iwan ng magandang impresyon sa kung sino man ang tao. Ayon sa impormasyong nakuha niya na mag-sign siya para sa delivery, nalaman niya na tunay na nahahati ang mundo sa mga blok at kasalukuyang ginaganap ang kaganapan ng pagsakop sa teritoryo ng blok at ang Grand Summon. Kahit na mukhang karaniwang lupa lang ito, may pader sa dulo at para makalipat sa ibang blok, kailangan ng tiket ng paggalaw. Nalaman ni Chanso na wala talagang nakapaligid sa kanya at aabutin siya ng 1 linggo para marating ang pinakamalapit na baryo. Masaya si Chanso na 2 araw lang ang delivery. Kahit na medyo mabilis ito, hindi alintana ni Chanso basta't makuha niya agad ang kanyang mga sleeping bag. Dagdag pa, umorder siya ng isang unan para sa Diyosa na matulugan. Nais ni Chanso na mapataas ang pag-ibig ng Diyosa hanggang sa pinakamataas upang masigurong hindi siya mapapansin sa masama. Napapansin din ni Chanso na ang mga walang kamatayang ogre ay nagsisimulang lumitaw mag-isa mula nung isang araw na isang magandang bagay para sa kanya. Sa wakas ay napagtanto niya na ang immortal ay halos isang salitang nagbubuhay muli. Pero, hindi alintana ni Chanso basta mapatay niya ang marami sa kanila habang nagpa-farm ng puntos. Habang nakikipaglaban sa mga monster, muntik na siyang maipit mula sa likod pero nakaiwas siya. Doon niya napagtanto na medyo bumilis na ang mga monster. Inakala niyang lumalakas ang mga monster tulad ng mga kasanayan. Sa kabila nito, hindi nakakaramdam ng panganib si Chanso mula sa mga ito. Habang nililinis niya ang mga monster, nakatingin si Hatsujin mula sa langit at pareho ang reaksyon niya sa lahat ng nakakita kay Chanso na nakikipaglaban sa mga monster. Ang nakikita lang niya ay isang baliw na sobrang lakas na tao na may mga halimaw sa almusal. Mukhang, noong una, itinuturing na pangunahing target sa pangangaso ang di mamatay na ogre dahil nagbibigay ito ng mas maraming puntos kaysa sa karaniwang mga halimaw. Pero kahit ilang ulit itong mapatay, laging bumabangon kinabukasan, mas malakas kaysa dati. Kahit pailipat ng dispatcher ang kanilang block, magpapatuloy pa rin itong humabol sa kanila, kaya ito ang pinakamatibay na monster. Bilang karagdagan, karaniwang iniiwan nito ang isang sumpa sa target nito na nagbibigay sa kanila ng pagkakataong maubos hanggang sa tuluyang bumagsak. Sa huli, naging isang nilalang ito na iniiwasan ng lahat, yung parehong nilalang ang nililinis ni Chanso na parang panyo. Nagsimula nung mag-isip si Hatsujin kung sobrang walang ingat si Chanso na hindi man lang iniintindi ang paghihiganti ng mga monster. Napapansin din ni Hatsujin na hindi pa nililinis ni Chanso ang mga natalong halimaw. Sa lahat ng nakita niya, inakala niya na isang espada maestro si Chanso. Pero naisip niya kung bakit isang swordsman ang pipili ng mga mansana sa lahat ng pwedeng niyang kunin. Nagtatapos si Hatsujin na hindi matalino si Chanso bilang isang espada, ngunit upang maiwasan ang kanyang galit, naniniwala siya na pinakamainam na pakitunguhan siya ng maingat. Matapos mapatay ang mga walang kamatayang ogre, napagtanto ni Chanso na nakakuha siya ng maraming puntos at patuloy itong tumataas ng mabilis. Dahil sa biyaya, isang mansanas ay nagkakahalaga na ngayon ng 1,000 puntos. Nalaman ni Chanso na hindi magiging problema sa kanya ang maabot ang 100. Nagtataka siya kung bakit may isang dambana sa lugar na ito sa una, ngunit tila ito ay isang panalo para sa kanya. Bigla siyang nilapitan ni Hatsujin at buong pagpapakumbabang yumuko sa kanya. Ipinakilala niya ang sarili na nagsasabing siya ay mula sa kumpanya ng kalakalan at siya ay dumating kasama ang ihahatid ni Chanso. Masayang niyayakap ni Chanso si Hatsujin at sinabing hanga siya na nakahanap siya agad ng block sa unang subok niya. Sa totoo lang, natatakot si Hatsujin kasi isang makapangyarihang tao si Chanso at kailangan niyang maging napakaingat na hindi mapunta sa masama ang loob niya. Bigla niyang napansin ang hamster at agad siyang naakit dahil mukhang malambot siya na gusto niyang yakapin. Napapansin ni Chanso ang kasabikan sa mukha niya at tinatanong kung hindi siya masyadong maganda ang pakiramdam, pero sumasagot siya na maganda ang pakiramdam niya. Hindi alam ni Chanso na ang totoo ay sabik lang si Hatsujin na mahawakan ng hamster. Pagkatapos ay sinabihan ni Chanso si Hatsujin na sumunod sa kanya upang dalhin siya sa lugar ng mga mansanas. Pagdating doon, ang amoy pa lang ng mga mansanas ay nakakakuha na ng kanyang atensyon at napilitan siyang sabihin ito. Sang-ayon si Chanso sa kanya, sinasabi na ang mga mansanas ay lumaki ng maayos. Hindi makapaniwala si Hatsujin na ang malaking puno sa harap niya ay isang puno ng mansanas. Pinipitas ni Chanso ang isa sa mga mansanas at tinatanong niya si Hatsujin kung gugustuhin nitong kainin ang mansanas. Nag-iipon si Hatsujin ng mga mansanas at ang sobrang laki ng mga ito ay ikinagulat niya. Gayunpaman, hindi siya umaasa ng malaki dahil kapag sobrang laki ng prutas, nasa sakripisyo ang tamis nito. Inaasahan niyang mabibigo siya, ngunit sa sandaling kagatin niya ito, napapante siya sa isang estado ng hindi maipaliwanag na kasarapan. Narealize ni Hatsujin na napakatamis ng mansanas at balanseng-balanse ang asim nito. Naisip niya na ang mansanas ay mabebenta ng hindi bababa sa 100,000 ginto dahil sa tamis nito. Tapos tinanong ni Hatsujin si Chanso kung inilipat niya ang presyo ng mansanas sa 2,000 ginto, at sumagot si Chanso ng oo.
Sinasabi ni Hatsujin kay Chanso na sobrang nakakatawa ang presyo na inilagay niya sa mansanas at inisip ni Chanso na sinasabi niyang masyadong mahal ang mga mansanas. Nang inig na tanong ni Chanso kung magkano ang handa niyang bilhin ang mga mansanas. Nagulat si Hatsujin nang sabihin niya na dapat ay makakuha siya ng hindi bababa sa 20,000 ginto bawat mansanas. Halos mawala ng isip si Chanso nang ibunyag ni Hatsujin na maaari pang umabot ng higit sa 30,000 kung magbibigay siya sa isang department store. Hindi makapaniwala si Chanso sa kanyang naririnig. At kahit na maaaring nanloko si Hatsujin sa kanya, hindi niya iniisip na magiging maganda na mawala ng potensyal na pangmatagalang customer. Bukod pa rito, hindi pa siya handang mamatay dahil naniniwala siyang ito ang magiging kapalaran niya kung sakaling malaman ni Chanso. Sinasabi ni Hatsujin kay Chanso na ang mga mansanas ay hindi lang basta mansanas, kundi ang pinakaunang uri ng mansanas na nagkaroon ng kakaibang lasa na hindi pa niya natitikman noon. Ibinubunyag ni Hatsujin na mas mahalaga ang mansanas kaysa sa anumang lokal na espesyalidad na alam niya. Upang hindi na magpahaba pa, iminungkahi niya na ilagay na lang ito sa 20,000 ginto pansamantala. Inilalabas niya ang formal na kontrata, sinasabing ang kabilang balanse ay babayaran din kapag pinirmahan niya ang kontrata. Kinuha ni Chanso ang panulat at tiningnan ang kontrata upang malaman kung ano ang nakapaloob dito. Kapag nakita niya na pabor ito sa kanya, ngumiti siya. Ngunit iminumungkahi niya na baguhin nila ang isang bahagi ng kontrata. Nabibigla si Hatsujin nang mapagtanto niyang tumaas ang porsyento ng bahagi ng kumpanya. Ipinaalam ni Chanso na hindi ito nagkamali, ngunit ginawa niya iyon dahil nais niyang bumuo ng pangmatagalang relasyon kay Hatsujin. Bukod pa rito, naging tapat si Hatsujin sa kanya tungkol sa halaga ng mga mansanas. Inabot ni Chanso ang kamay niya upang makipagkamay at ito ay nagpa-sorpresa sa kanya. Pagkatapos ay nagpapasalamat siya kay Chanso sa pagtanggap ng kontrata at iniaabot niya ang mga bagay na kanyang iniutos kabilang na ang mga binhi, supply ng pagkain at mga kasangkapan sa pagluluto. Bukod pa rito, mayroong itlog ng kamag-anak na isang alay mula sa kumpanya ng kalakalan. Tinitiyak ni Hatsujin na makakatulong ito sa kanyang pagsasaka. Ibinibigay niya ang mga itlog kay Chanso at sinabing baka hindi na niya pa kailangan dahil isa na ang inaalagaan niya. Nagulat si Chanso dahil hindi niya makita ang kilalang alaga na inaalagaan niya. Pagkatapos ay itinuro ni Hatsujin si Homestall, naniniwala na si Homestall ang kanyang pamilyar. Sinabi niya na mas maraming puntos ang ilalagay niya sa itlog, mas magiging malakas ito kapag sumilang ang pamilyar. Pero pinapayuhan niya siyang mag-ingat dahil kung sobrahan niya, mababasag ang itlog at magreresulta ito sa kabiguan. Dagdag pa niya na dapat tumigil si Chanso kapag nagsimula ng manginig ang itlog. Pagkatapos ng mga tagubilin, sinabi ni Chanso kay Hatsujin na baka kailangan niyang subukan ito para makuha ang tamang pakiramdam. Tinanong ni Hatsujin tungkol sa inaasahang ani at schedule ng mga mansanas at sinabing sapat na ang isang araw. Nagulat si Hatsujin dahil araw-araw nilang makukuha ang mga supply ng mansanas. Matapos ang kanilang maikling, nakakaantok na pag-uusap, inayos nila ang schedule, ang mga bilang, at ang mga petsa ng pagbisita. Pagkatapos maayos ang lahat, tinapos nila ang unang bahagi ng kanilang kasunduan. Pagkatapos umalis ni Hatsujin, nilapitan ni Chanso ang Diyosa upang pasalamatan siya sa pagiging nakatago ng nasa paligid si Hatsujin. Tumingin si Chanso sa ilang mga supply na nakuha niya at hindi makapaniwala na kumikita ng malaki ang bentahan ng mga mansanas. Gayunpaman, alam niya na utang niya lahat ito sa Diyosa. Bigla niyang napansin na niyayakap ng Diyosa ang mga itlog at naisip niya na maaaring kailangan niyang pakawalan ng mga itlog ng mas maaga. Gayunpaman, kakailanganin niya ng mas maraming puntos kung gusto niyang magtagumpay dito. Para magawa ito, naisip niya na ang pagpatay ng mas maraming halimaw ang susi sa tagumpay. Ipinagmamalaki ni Chanso kung gaano kalayo na ang narating, ngunit hindi siya nagkukunwaring walang problema na may darating na mga hamon. Kahit na iniisip niya ito, hindi natatakot si Chanso dahil likas siyang harapin ang mga hamon. Pag-uwi ni Hatsujin sa kumpanya, ikinwento niya lahat ng nakita niya sa kanyang boss. Sinasabi niya sa kanyang boss na tiyak na Koreano si Chanso, pero akala niya ay kasapi siya ng mga pangkat ng labanan. Nabigla ang kanyang boss na isang taong nakatuon sa pakikipaglaban ay nakakabuo ng ganitong kalaking bungkus ng mga mansanas. Ibinunyag ni Hatsujin na napabagsak ni Chanso ang mga undead na halimaw gamit lang ang kalawang na sibat at tanging kanilang mga ulo lang ang pinupuntirya niya. Naniniwala ang boss ni Hatsujin na maaaring hangarin ng lalaking iyon na maging isang dalubhasa sa espada sa pamamagitan ng paglalagay sa sarili sa isang mahirap na sitwasyon, katulad ni Rohan. Sinasabi ng boss ni Hatsujin na mas mainam na itago si Chanso kaysa magtalaga ng mga bantay sa kanyang posisyon at sang-ayon si Hatsujin dito. Habang sinasabi ito, hindi tumitigil ang lalaki sa pagkain ng hiniwang mansana sa harap niya hanggang sa mahawakan ni Hatsujin ang kanyang kamay na nagpapaalala na dapat nilang kainin ito ng sabay. Sa mundo ng kasaganaan, nagsimula nang maglagay si Chanso ng punto sa mga itlog para subukang pakawalan ng mga ito. Nagtataka siya kung makakakuha siya ng isang cute o malakas na halimaw mula sa mga itlog. Biglang pumutok ang itlog, nag-iwan ng maliwanag na liwanag at naniniwala si Chanso na isang SS rank na kakilala ang lalabas mula sa itlog. Biglang nawala ang ngiti ni Chanso nang makita ang sisiw na lumabas sa itlog. Hindi siya makapaniwala na ang lahat ng paghihintay ay para lang sa isang malaking manok samantalang umaasa siyang makakuha ng isang manggagawa. Nagsimula siyang mag-isip kung ano ang gagawin sa sisiw at ang unang pumapasok sa isip niya ay palakihin ito para kainin.
Gayunpaman, nagdadalawang isip siya dahil hindi niya kayang lutuin at kainin ang isang sisiw na pinuhunan niya ng 120,000 puntos. Dahil ayaw niyang masyadong ma-attach, pinili niyang tawaging Ari ito. Habang sinusubukan niyang makasanayan si Ari, nagsimula na rin buksan ang isa pang itlog. Katulad ng dati, excited si Chanso dahil naniniwala siyang magiging manggagawa ito. Ngunit nabigo ang kanyang mukha nang lumabas ang isang baboy mula sa itlog at agad na binigay ni Chanso ang pangalang Doji sa baboy. Lubha siyang nadismaya, iniisip kung bakit puro sangkap lang ang nakukuha niya. Sinabi sa kanya na makakatanggap siya ng isang kakilala, pero sa puntong ito, iniisip niyang nanloko siya. Bigla na lang, nilapitan ni Ari at Doji ang Diyosa upang batiin siya, at hinimok siya ng Diyosa na patawarin sila sa kanilang kabiguan na maprotektahan sila hanggang sa huli. Pareho nilang humingi ng tawad sa hindi nila pagiging karapat dapat na maglingkod sa kanilang Diyosa ng tama. Pinapahalagahan ng Diyosa ang kanilang katapatan, ngunit sinasabi niya na may isang bagay na kailangan nilang mag-ingat at ito ay ang kanyang apostol. Sinasabi niya sa dalawa na hindi alam ni Chanso na sila ay kanyang mga tagasunod at baka niya lang sila ibenta kung mapatunayan nilang walang silbi sa kanya. Mas lalo pang lumalala, maaari pa niyang kainin ang mga ito at nararamdaman ng dalawa ang nakakatakot na aura na nagmumula kay Chanso na nagpapatunay sa tama ng sinabi ng Diyosa. Pinipilit ng Diyosa na maging maayos ang kanilang asal hanggang makuha ni Chanso ang kakayahang makipag-ugnayan. Sa umasang-ayon ng dalawa sa Diyosa, sinasabi na mas mabuti na lang na magmasid na lang sila. Kinabukasan, naglakad si Chanso tulad ng dati, at ang pangunahing target niya ay ang mga undead na halimaw. Maaga nagising sina Doji at Ari upang marinig ang ingay sa buong paligid. Nawawala ang antok sa kanilang mga mata nang makita si Chanso na tumatakbo at pumuputol sa mga undead na halimaw. Dito na nila napagtanto na medyo delikado si Chanso at hindi nagbibiro ang Diyosa nang sabihin niyang magpakabait sila. Sinasabi ni Ari kay Doji na nakatitig si Chanso sa kanila sa kakaibang paraan at nagpanik si Doji nang maalala niya ito. Habang tinatapos niya ang paglilinis sa mga undead na halimaw, dumating sina Ari at Doji na nakatapis ang tuwalya sa ulo. Pinupuri nila si Chanso sa kanyang sipag at sinabihan siyang maglinis gamit ang tuwalya. Napanood na nila si Chanso sa aksyon at sa wakas ay naintindihan nila ang sinabi ng Diyosa tungkol sa pagiging kapaki-pakinabang. Nagpasalamat si Chanso sa dalawa sa pagiging maalalahanin at pagkatapos mag-ayos, inalok niya sila ng mansanas. Dumodok si Doji papunta sa pinggan habang si Ari ay nagkukunwaring hindi siya gutom. Masaya si Chanso na pakainin ng dalawa dahil narinig niya na mas masarap ang baboy na pinakain ng ubas. Sinusubukan ni Ari na pigilan si Doji na kumain upang hindi siya maging paboritong lasa ni Chanso. Ngunit, naakit din si Ari sa lasa ng mansanas dahil sa dami ng puntos na inilagay ni Chanso dito. Sa kabila nito, nagawa niyang makontrol ang sarili niya. Pagkatapos, inalok siya ni Chanso ng mga butil at agad siyang sumunggab ng walang sayang na oras. Para sa kanya, tama ang kanyang desisyon dahil hindi siya kailanman magiging pritong manok tulad ni Doji. Pagkatapos nito, nagpatuloy si Chanso sa pagtatanim. Pinapagawa niya kay Doji na hukayin ng lupa habang si Ari ay nagtatanim ng mga buto ng itim na munggo. Pagkatapos, nilalagyan ni Chanso ng lupa at binibigyan ng tubig ang mga buto bago ito lagyan ng panalangin kasaganaan. Sa isang iglap, may sakahan na si Chanso na puno ng malusog na halaman. Hawak ni Chanso ang isang binhi sa kamay niya at nang mapansin ni Ari ang binhi, agad siyang tumutok dito. Dumiretso siya kay Chanso, ngunit itinatago niya ang buto, sinasabing ang unang ani ay kailangang ialay sa Diyosa. Binigay ni Chanso ang binhi sa Diyosa gaya ng dati at sinipsip niya ito sa pinakakakaibang paraan tulad ng lagi niyang ginagawa. Pagkatapos ay sinabihan ni Chanso si Ari at Doji na oras na para kumain dahil magtatanim sila ng patatas mamaya. Hindi tulad dati, kumakain si Ari ng kasandami ni Doji. Dalawa silang nagmukhang pinalaki na lobo at naniniwala si Ari na siya ay mapapahamak na dahil hindi niya mapigilan ang kanyang gutom. Sa kabilang banda, masaya si Chanso na kumakain ng maayos ang dalawa at nagsisilbing inspirasyon ito sa kanya na magtanim pa ng mas maraming pananim na kanilang aabangan. Bigla niyang naisip ang mga mansanas at umaasa siyang mabenta ang mga ito sa palengke. Sa tindahan, napansin ng boss ni Hesuga na iisa na lang ang mga mansanas na nakalista para ibenta. Maraming tao ang nagtipon-tipon, ngunit wala sa kanila ang handang bumili na inaasahan na. Pinaganda pa niya ang mansanas at maayos na binilugan upang mas maging kaakit-akit pero hindi pa rin naniniwala ang mga tao na isang mansanas ay nagkakahalaga ng 200,000 gintong barya. Naiinis siya at nagkakaitim ng ulo dahil hindi niya alam kung paano mapapaniwala ang mga tao na masarap talaga ang mansanas. Sigurado siyang magbabago ang kanilang isip pagkatapos ng isang kagat pero ang problema ay kung paano sila mapapayag na kumain. Bigla niyang narinig na may bumibili ng mga mansanas. Mabilis siyang pumunta sa katulong para tanungin kung ano ang nangyari at sinabi ng katulong na ubos na ang lahat ng mansanas. Ayaw niyang paniwalaan ito dahil ilang minuto lang ang nakalipas ay marami pa rin ito. Ibinunyag ng tagapag-alaga na may isang nakatikim na isa at pagkatapos ay binili na lahat. Ang lagda sa resibo ay Rohan at dito napagtanto ng manager na ang taong bumili ng lahat ng mansanas ay walang iba kundi si Rohan, ang tagapagpasimula ng handicap training method. Si Rohan ay kilala rin bilang walang katulad na Espada Master kaya siya ay isang malaking pangalan at inamin ng manager na nakakuha sila ng swerte. Naging malaking balita ito at naniniwala ang lahat na ang mga mansanas ang kinain ni Rohan para maging isang Espada Master.
Nagsimula nang tumanggap ng tawag si Ryu, ang boss ni Haishujen, mula sa iba't ibang lugar. Lahat ay nagnanais ng 100 kahon o 100 kahon ng milagrosong mansanas. Isang linggo matapos dumating si Chanso sa mundong puno ng kasaganaan, inamin niya na siya ay namumuhay ng mahusay. May dalang patatas si Doji at handa nang magluto habang niluluto niya ang masarap na patatas, hawak na niya ang kanyang binti para ipakita na interesado siya. Sinasabi ni Chanso na hindi niya niluluto ang patatas para sa kanya dahil kakakain lang niya ng sarili niyang pagkain. Pero binibigyan pa rin niya ito ng ilan para kumain. Sandali lang, dumating si Haishujen at nagulat siyang makita na lahat ng alaga ni Chanso ay pinalaki na. Para kay Haishujen, nakatitig siya sa isang grupo ng mga cute na teddy na maaari niyang yakapin para gumaan ang pakiramdam. Samantala, tinatakpan ni na Homestel at ng dalawa pang iba ang Diyosa para matiyak na hindi siya makita ni Haishujen. Tinanong ni Chanso si Haishujen kung bakit siya dumating. May magandang balita ako para sa iyo, Chanso. Ipinakita niya ang mga resibo ng benta na nagsasabing ubos na ang lahat ng mansanas at naibenta nila ito sa tamang halaga. Nabubulabog si Chanso sa gulat at paghanga dahil lahat ng ito ay nangyari sa loob lang ng 2 araw. Sinabi ni Haishujen na ang pinaka hindi kapanipaniwala ay na ngayon ay gustong subukan ng lahat ang lasa ng mansanas. Nabigla si Chanso dahil hindi niya akalain na ang mansanas ay aabot sa ganitong halaga. Naalala niya na karaniwang binibenta ang mga mansanas sa mas mababa sa 1,000 ginto. Dahil siya ay kumikita ng 30% ng kita, naisip ni Chanso na kikita siya ng hindi bababa sa 60,000 ginto bawat mansanas. Sa isang simpleng kalkulasyon, naisip niya nakikita siya ng 3 milyon sa isang araw kung makakabenta siya ng 50 mansanas. Lalabas ang ulo ni Chanso sa sobrang gulat nang mapagtanto niyang papunta sa kanya ang 1 taon ng kita na 1 bilyong ginto. Masaya si Chanso na nasa tamang landas siya at naniniwala siyang sa pamamagitan nito, maaaring makahanap siya ng isang pahiwatig tungkol sa kanyang mga magulang. Sinasabi ni Chanso kay Haishujen na hindi siya nakakaapekto sa mood pero tinatanong niya kung gaano katagal sa tingin niya tatagal ang kasikatan ng Emperor Apples. Alam ni Chanso na kasalukuyang sikat ang mga mansanas pero alam din niyang walang paraan na magpapatuloy ang pagbebenta nito ng ganoong kalaki sa hinaharap. Pagkatapos ay siniguro ni Haishujen kay Chanso na naiintindihan niya ang kanyang alalahanin, ngunit ipinaalam niya na ang 100 mansanas araw-araw para sa isang target na 1 milyon ay nangangahulugang magpapatuloy pa rin sila sa negosyo ng 27 taon. Nabigla si Chanso nang marinig ito at inakala niyang sobra ang pagtataya. Sabi ni Haishujen kay Chanso na wala siyang dapat ikabahala. Tinanong ni Haishujen kung naisip niya ng dagdagan ang produksyon ng mansanas. Ngumingiti ng nervyoso si Chanso, sinasabi na nagtatanim din siya ng ibang pananim at magiging masaya siya kung matitikman niya ang mga ito. Tinitiyak niya sa kanya na kasing sarap ng mga mansanas ang mga ito. Nagniningning ang mga mata ni Haishujen na parang duwende nang marinig niya ito. Pagkatapos ay sinabi ni Chanso na umupo muna siya habang inihahain niya ang mga patatas. Kumain si Haishujen ng isang kagat ng mga patatas at siya ay nalulugod sa tamis nito. Nagsimula siyang mag-isip ng lahat ng magagandang bagay na maaaring mangyari sa patatas kung maayos itong mapapamahalaan. Sa sandaling iyon, dumating si Chanso na may dalang pancake at fries. Haishujen napaluha habang kinakain ng pagkain sa harap niya. Binanggit niya na maaaring ituring na pangunahing ulam ang potato fries sa halip na panggilid. Pagkatapos, tinapos ni Chanso ang combo ng inihaw na kamote. Nang ihain niya ito, nagwala si Doji at Ari, humihingi rin sila na ibigay sa kanila. Pagkatapos, iminungkahi ni Chanso na kumain na silang lahat ng sabay-sabay. Napansin ni Chanso na payat na si Ari at may isang paliwanag dito. Sa madaling salita, ito ay dahil palaging ninanakaw ni Doji ang pagkain ni Ari, kaya hindi siya makakain ng maayos. Hamstel tumalon sa mesa para kumain kasama si Haishujen at tinanong ni Chanso si Haishujen tungkol sa mga patatas dahil balak din niyang ibenta ang mga ito. Salamat, Chanso, sa masarap na pagkain, may paraan kaya para mapalago ko ang mga pananim at mapataas ang produksyon ng mansanas. Sasabihin ni Chanso na magiging mahirap ito dahil kailangan niya ng mas maraming puntos. Sa parehong oras, hindi niya iniisip na magiging matalino na gamitin niya lahat ng kanyang puntos sa pagsasaka. Ipinaalam ni Haishujen kay Chanso na pinahahalagahan niya ang kanyang pagsisikap ngunit hinihikayat niya siyang mag-focus ng higit sa mga mansanas. Binanggit ni Haishujen na lahat ng mga apostol ay Koreano at ang kultura ng mundo ay nakabatay dito. Sabi ni Haishujen na ang pagkain ay kahanga-hanga pero ipinaalam niya kay Chanso na mahirap magtaas ng presyo para sa mga pananim lamang. Sabi ni Haishujen na hindi magiging kasing laki ng kita ang mga pananim kumpara sa mga mansanas kahit pa magsimula ng humiling ang mga tao nito. Haishujen ay nakaluhod, humihingi kay Chanso na isaalang-alang ang produksyon ng mansanas bilang kanyang pangunahing gawain. Nang mapagtanto na hindi na niya mababago ang kanyang desisyon, tinanong ni Chanso kung sapat na ang 100 mansanas araw-araw at lumiwanag ang mata niya nang marinig niya ito. Nagpapasalamat siya kay Chanso sa muling pag-iisip at pagpasok ng kanyang suhestyon sa plano. Kinabukasan, lumabas si Chanso upang manghuli ng mga halimaw gaya ng nakagawian. Tinanong ni Doji si Ari kung mahalaga bang sundan nila si Chanso tuwing lalabas siya at sumigaw si Ari kay Doji na sila lang ang pwedeng magbantay dahil halos walang silbi si Hamstol. Hindi nila alam na iniisip ni Chanso kung bakit palaging sumusunod sa kanya ang dalawa at inakala niyang mga uri ng kolyadong panglaban ang mga ito.
Sa tingin ni Chansu, walang paraan na magiging kapaki-pakinabang ang mga tunay na kamag-anak hanggang sa puntong ang tanging maya-alok lang nila ay kumain. Nawawala ang kanyang paniniwala nang makita ang dalawa na nilalapitan ng isang undead na halimaw. Sinisisi ni Chansu ang sarili niya sa pag-iisip na karapat-dapat ang dalawa sa hype na ibinigay niya sa kanila noong una. Bigla, nadapa si Doji, binibigyan ng undead na halimaw ng pagkakataong lumapit sa kanya. Sinubukan ni Chansu na abutin siya, ngunit masyadong malayo ang agwat para sa kanya. Sinubukan ni Chansu na pagalitan ang atensyon ng monster sa pamamagitan ng pagsigaw, pero hindi pa rin ito umubra. Ipinukol ni Chansu ang kanyang sibat pero walang epekto dahil maikli ang sakop nito. Biglang namatay ang halimaw, nagulat si Chansu dahil alam niyang hindi naabot ng kaliskis ang halimaw. Bigla niyang naisip na maaaring na-upgrade ang kasanayan at tumaas ang sakop nito. Sinubukan ni Chansu ito sa pamamagitan ng pananatili sa malayo at paghampas ng sibat sa mga monster. Sa isang suntok lang, napapatay niya ang maraming target at lumitaw ang window na nagbababala tungkol sa bagong sakop ng kasanayan. Bukod dito, nakakuha siya ng bagong kasanayan, mass decapitation, at ito ay ikinagulat ni Chansu, ngunit naisip niya na mas makakatulong ito upang makapagharap siya ng mas maraming monsters. Nagmamadali si Chansu at pinapatay ang maraming halimaw, kaya't natakot si Ari at Doji. Agad nilang nilapitan ang Diyosa na nagulat nang makita silang bumalik agad. Sinasabi ni Ari sa Diyosa na maaaring lumakas si Chansu pero mahalaga rin na makuha ang kakayahan sa komunikasyon. Pagkatapos ay pinayuhan niya ang kanyang mga tagasunod na magpahinga dahil hindi niya kailanman pinagkalooban ng ganitong kasanayan. Tapos, sinabi ni Doji sa Diyosa na ang pangalan ng bagong kasanayan ay mass decapitation at mismo ang pangalang ito ay ikinagulat ng Diyosa. Pumuno ang takot sa kanyang katawan habang iniisip ito dahil ito ang kauna-unahang beses niyang narinig ito. Kahit ang Diyosa ay hindi alam kung anong klaseng tao si Chansu sa puntong ito, inakala niyang isa siyang tagapaghatid ng kamatayan mula sa impyerno. Bigla, sinabi ng Diyosa sa dalawa na maaaring may ideya siya kung ano ang nangyayari. Naririnig ni Doji ito at pumasok sa overdrive ang kanyang isipan, naniniwala na siya talaga ang nagkaloob ng kasanayan kay Chansu. Pinipilit si Ari na paloobin si Doji dahil sa kanyang katangahan at sinabihan niya itong pakinggan muna ang sasabihin ng Diyosa bago mag-isip ng mga walang kwentang ideya. Tinanong ni Ari ang Diyosa kung ano sa palagay niya ang nangyari, at sumagot ang Diyosa na nagbago na ang kasanayan ng apostol. Binanggit ng Diyosa na ang kasanayan sa pagputol ng ulo ay isang binagong bersyon ng kasanayan sa pagtatanim. Ipinaalala niya na ang umunlad na kasanayan ay nagpapahintulot sa gumagamit na magsagawa ng malawak na pag-aani, katulad ng kung paano iniisip ng Diyosa na ang kasanayan ni Chansu ay umunlad sa mass decapitation. Nagulat si Ari nang marinig ito, at binanggit niya na ito ay isang bagay na kaya lamang gawin ng mga first-year apostles. Sa masang-ayon ng Diyosa, sinasabi na ito ang dahilan kung bakit medyo nakakatakot si Chansu. Pero sa tingin ng Diyosa, siya ay isang mapagpasalamat na tao, kaya't medyo gamaan ang sitwasyon. Sabi ng Diyosa, maaaring mabilis ang paglago ni Chansu, ngunit salamat sa kanyang pag-unlad, ligtas sila hanggang sa isang punto. Sasabihin ng Diyosa na ibibigay niya kay Chansu ang kasanayan sa komunikasyon kapag siya ay bumalik. Ilang sandali ang lumipas, bumalik si Chansu, at masaya niyang binigyan si Chansu ng pagkakataong pumili sa pagitan ng dalawang bagong kasanayan, dahil labag sa patakaran ang pagtukoy sa landas ng isang apostol. Tinitingnan ni Chansu ang screen ng status upang makita na mayroon siyang dalawang kakayahan na pwedeng piliin, ang pangako ng kasaganaan at komunikasyon. Tiwala ang Diyosa na pipiliin ni Chansu ang kasanayan sa komunikasyon. Hindi makapaghintay ang Diyosa na sabihin kay Chansu na iwasan ang panganib, at pasalamatan siya sa lahat ng nagawa niya hanggang ngayon. Matapos mag-isip ng isang minuto tungkol sa kanyang mga pagpipilian, pinili ni Chansu ang kasanayan na pangakong kasaganaan na nagpasurpresa sa Diyosa na hindi niya inasahan. Bago magpas siya, matagal nang nakatitig si Chansu sa screen upang malaman kung aling kasanayan ang pinakamainam. Tumingin siya sa kasanayan sa pakikipag-ugnayan at napagtanto na ito ay isang kasanayan lamang na nagpapahintulot sa kanya na makipag-usap sa mga halaman at hayop. Ang nakakatakot na marinig si Eri at ang iba na sumisigaw sa kanya kapag galit sila ay nagpaalala sa kanya na magkakaroon siya ng napakasalimuot na buhay kung pipiliin niya ang communication skill. Dahil may kasabihang ang kamangmangan ay kaligayahan, pinili niyang hindi ang communication skill ang kunin. Kaya't pinili niya ang promise of abundance, at nang piliin niya ang kasanayan na promisa ng kasaganaan, napagtanto niya na medyo malungkot ang lahat. Mayroon na siyang dalawang kasanayan sa listahan, ngunit tulad ng dati, walang paglalarawan para sa kasanayan. Pagkatapos, pumili si Chansu ng isang mansanas na balak niyang ialay sa Diyosa bilang unang handog. Ngunit sa kanyang gulat, iniwasan siya ng Diyosa at nagsimulang umiyak. Sa screen ng status, nalaman ni Chansu na depende sa paraan ng paggamit niya ng kanyang kasanayan, babalik ang mga puntos ng naaayon. Nagtataka si Chansu kung bakit tinatanggihan ng Diyosa ang mansanas na ibinigay niya. Sa pagtatangkang pasayain ng lahat, pinisil niya ang pisngi ni Hamstel at medyo napasaya ito. Pinagapang din niya ang tiyan ni Doji para pasasayahin siya, pero sa kanyang gulat, hindi bumabalik ang mga puntos. Nang iniisip niya kung ano ang maaaring mali, biglang dumating si Hisujan nang nagmamadali at sinabing kailangan niyang kunin ang block at ipagtanggol ito. Nagulat si Chansu, napilitan siyang magtanong kung may planong umatake sa kanila. Sinasabi ni Hisujan na may posibilidad nito dahil naging sobrang popular ang Emperor Apple.
Dahil dito, napilitan silang limitahan ang pagbili ng mansanas sa isa kada tao, at kahit na ito, mahigit 5,000 na ang nagpareserba. Nabibigla si Chanso sa mga numero, at idinagdag ni Hisujan na ang mga nagpareserba ay nagsasabi na hindi nila alintana kung kailan darating ang mansanas basta makuha nila ito sa huli. Natural lang na, dahil sa kasikatan ng mansanas, may mga mang-aagaw na sisimulang targetin ang mga mansanas at ang lugar. Mas lalo pang lumalalat, ang block ni Chanso ay nasa labas ng authority zone, kaya wala itong proteksyon laban sa mga krimen. Naisip ni Hisujan na sana may suporta sila para magbago ang laro. Malalim na naisip ni Chanso na ang tanging suporta niya ay ang Diyosa. Nalaman ni Chanso na kung matatalo siya, magwawakas na ang lahat para sa Diyosa at sa buong rehiyon. Sinabi ni Hisujan na ang unang hakbang upang mapigilan ito ay ang sakupin ng blocking iyon at magtayo ng isang ligtas na tarangkahan. Sang-ayon si Chanso dito, at sinasabi niya na ang pagsakop sa mga kalapit na blocking may nakatagong base ay magdadala sa kanila ng mas malapit kay Hisujan. Tinitingnan ni Hisujan ito bilang isang napakagandang ideya dahil kapag nasakop nila ang block at nakapagpatayo ng pinto, hindi na nila kailangang harapin ang mga limitasyon sa galaw. Tinanong ni Chanso kung bakit biglang tumaas ang reserbasyon dahil hindi ito normal. Sinabi ni Hisujan na nagkakagulo ang buong blocking ito dahil sa epekto ng Emperor Apple. Nalilito si Chanso tungkol sa mga sinasabing epekto at binanggit ni Hisujan na may mga pahayag na ang mansanas ay lunas sa lahat. Nabibigla si Chanso na hindi naniniwala na kayang gawin ng mansanas ang lahat ng sinasabi nila. Kahit si Hisujan ay naniniwala pero hindi masyadong iniintindi ni Chanso dahil ito ay isang mansanas lang. Samantala, may isang nakakainis na mamamahayag na sumusunod kay Rohan habang pumasok siya sa ospital at nakahanda na ang kanyang kamera. Pumunta si Rohan sa kanyang kaibigang si Yanso, isang dakilang alchemista. Sabi ni Rohan kay Yanso na may dala siyang Reg Along pampagaling at ito ay isang kahon ng Emperor Apples. Nagulat si Yanso na si Rohan ang nagdala ng mga mansanas dahil narinig niya rin ang mga usap-usapan. Tumatanggap si Yanso ng kagat mula dito at sumabog sa kasiyahan, sinasabi na ang nutrisyon at lasa ay nasa pinakamataas na antas. Nabigla si Yanso at nagsimula siyang magtanong tungkol sa mansanas pero pinaalalahanan siya ni Rohan na hindi siya eksperto sa pagluluto. Habang unti-unting kinakain ni Yanso ang mga mansanas, si Rohan na nagdala nito bilang regalo ay walang sawang kinakain ito. Tumingin si Yanso sa mansanas at sinabing imposibleng makuha ang ganitong antas ng kagandahan mula sa isang mansanas kahit pa gumamit ng pataba. Nanginginig sa takot si Yanso nang mapagtanto na kasabay niya ang kaibigan niyang kinakain ng mansanas at hinikayat siya ni Rohan na kumain agad. Ipinagmamalaki ni Yanso kay Rohan na wala siyang pakialam dahil madali niyang tatawagan ang San Juan Department Store at mag-o-order lang ng sarili niyang kahon ng mansanas. Sa huli, wasak ang pag-asa ni Yanso nang malaman niyang maaaring siya ay isang mahalagang tao. Pero wala na itong gaanong silbi dahil puno na ang tindahan ng mga reservation. Sinubukan ni Yanso na bilhin sila sa pamamagitan ng alok ng 3 beses na mas mataas na presyo, ngunit kahit ito ay hindi umubra. Habang nagsasaya ang dalawa, abala naman ang reporter sa pagkuha ng mga larawan nila. Sa loob ng ilang sandali, inilabas ang isang artikulo na nagsasabing ang emperador ng mansanas ang tumulong kay Yanso na makalabas ng ospital. Nagalit si Ryuo nang makita ito dahil nagsusulong na sila ng maraming chismis at para bang nagdadagdag lang ito ng gasolina sa apoy. Hindi makapaniwala si Ryuo na iniisip ng lahat na ang mansanas ay isang himala na lunas. Sa kasagsagan ng kaguluhan, sinasabi ni Chanso sa Diyosa na kailangan niyang lumabas sandali upang sakupin ang mga kalapit na blokeng teritoryo. Sinasabi ni Chanso kina Doji at Ari na sila ang mamumuno sa pagprotekta sa Diyosa. Nabigla ang Diyosa na aalis si Chanso upang kunin ang mga teritoryo at inakala niyang dahil ito sa pagkakaroon niya ng bagong kasanayan na hindi naman isang kasanayan sa laban. Hinawakan ng Diyosa ang kanyang binti para pigilan siyang umalis dahil delikado ito. Dahil hindi maintindihan ni Chanso ang Diyosa, inisip niya na nakahawak ito sa kanya dahil kailangan na niya ngayon ng protina. Ngumiti si Chanso, nagtatanong kung ayos lang sa kanila ang baka. Masaya siyang pumunta sa imbakan upang kunin ang nakaperming karne na inorder niya kanina. Masaya si Chanso dahil ito ang kauna-unahang tunay na karne na nakuha niya. Sa Earth, puro lab-grown meat lang ang kanyang kinakain. Masaya na inilalagay ni Chanso ang ulam sa kawali at nagsimula ng mag-ihaw. Inaamin niya na ang amoy nito ay talagang kakaiba kumpara sa lab-grown na karne na palagi niyang kinakain. Masaya na si Doji na kakainin ng karne pero sinasabi ni Chanso na para ito sa Diyosa. Kahit si Ari ay nadismaya dahil kakain lang ni Doji at sabik na siyang kumain ng inihaw na karne. Habang inihahanda niya ang karne, mukhang galit na galit ang Diyosa at naniniwala si Chanso na gutom lang siya. Ilang sandali pa ay natapos niya ang karne at inabot ito sa Diyosa, ngunit sa kanyang gulat, itinapon ng Diyosa ang masarap na karne. Nabibigla si Chanso, akala niya ay napasama na ang karne kaya itinapon ito ng Diyosa sa lupa. Kinuha niya ang isang bahagi nito upang tikman at napag-alaman niyang matamis ito. Gayunpaman, naniniwala siyang may kulang dahil hindi ito nagkaroon ng shock value tulad nung unang niyang natikman ang mansanas. Inisip niya na ito ang dahilan kung bakit hindi rin kumain ng Diyosa. Hindi niya alam na umiiyak ang Diyosa para hindi siya umalis, ngunit sadyang hindi niya marinig ito dahil ignorante siyang nagpasya na huwag pakinggan ang kakayahan sa komunikasyon. Sa kabilang banda, nagdiriwang sina Ari at Doji dahil sinasabi ni Chanso na magdadala siya ng masarap na karne pagbalik niya.
Nang gabing iyon, lumabas si Chanso gaya ng plano, habang nakatulog na parang kahoy sina Ari at Doji, nananatiling gising ang Diyosa, labis na nag-aalala. Nakarating si Chanso sa dulo ng blok at tinanong siya ng sistema kung nais niyang lumipat sa susunod na blok. Tinanggap niya ang opsyon at napunta siya sa susunod na blok, ngunit madilim na madilim ang paligid. Ginamit niya ang lampara para makakita ng konti at napagtanto niyang nasa isang gubat siya na ganap na iba sa pinanggalingan niya. Biglang sumugod ang isang pulutong ng mga lumilipad na halimaw papunta sa kanyang kinaroroonan at dahil sobrang liit nila, tumakbo si Chanso palayo. Sobrang liit nila na hindi niya matarget ang kanilang mga leeg at naisip niya na ang pagtakbo pabalik sa pinanggalingan niya ang pinakamagandang opsyon. Biglang, tumawid ang mga undead na halimaw mula sa kabilang bahagi. Nagulat si Chanso nang makita sila, ngunit bago siya makagawa ng marahas na hakbang, napagtanto niya na nasa panig niya ang mga halimaw. Dahil hindi niya sila maririnig, hindi niya alam na handa ang mga undead na protektahan siya mula sa ibang mga monster dahil naniniwala silang sila lang ang may karapatang pumatay kay Chanso. Upang masigurong magagawa nila ito, handa silang protektahan siya. Pagkatapos ay direktang nilapitan ng mga undead monsters ang mga insekto upang simulan silang puksain, binibigyan si Chanso ng pagkakataong umatras pabalik sa kanyang sariling block. Bigla namang ipinaalam sa kanya ng sistema na nakakuha siya ng mga bonus na puntos mula sa pagkatalo sa mga nag-evolve na halimaw. Nagulat si Chanso dahil halos nakukuha niya ang mga puntos mula sa mga halimaw na natalo ng mga walang kamatayang halimaw. Ngumiti si Chanso ng masama dahil parang nakakita siya ng ginto sa mga puntos. Napagtanto niya na binabago nito ang lahat dahil kumikita siya ng puntos at dumarami rin ang mga customer niya. Yung mga undead na halimaw na minsang pinapalayo niya ay ngayon ay mga bonus na sa kanya. Sa department store, nagrereklamo si Haishujen tungkol sa dami ng tawag at order na natanggap nila. Ryuho ay nagsusumamong na matagal nang pinapayagan nilang kumalat ang mga usap-usapan pero sa tingin niya hindi na nila ito pwedeng hayaan pang lumala. Upang mapigilan ang buong problema, sinabihan niya si Haishujen na bawal banggitin ang Emperor Apple. Sinasabi niya na wala nang sisigat pa sa mga tanong o panayam. Iminumungkahi niyang sagutin ang lahat ng tanong ng tahimik at walang pakialam. Sa tingin ni Haishujen, hindi ito posibleng gawin dahil magdudulot ito ng ganap na kaguluhan. Sinasabi ni Ryuho na hindi na nila pwedeng magsalita kahit pa mangamba sila, at habang sinasabi niya ito, may isang espada na lumitaw sa kanyang leeg, kaya't naging totoo ang kanyang biro. May boses na nanggagaling sa likod, humihingi ng paumanhin sa pagpagulat sa kanila. Lumingon si Ryuho at nakita na ang taong may dalang espada sa kanyang leeg ay si Rohan, ang mago ng espada. Takot na takot si Ryuho at tanong niya kay Rohan kung bakit siya pumunta sa opisina. Sabi ni Rohan na nakausap na niya ang boss ni Ryuho pero hindi niya nakuha ang sagot na gusto niya. Gayunpaman, umaasa siya na makikipagtulungan si Ryuho ng mas maayos. Pagkatapos, inihahayag ni Rohan ang malaking tanong, tinatanong si Ryuho kung sino ang responsable sa pagpapalaki ng Emperor Apple. Bukod dito, gusto rin niyang malaman kung nasaan ang taong iyon. Agad na tumakbo si Ryuho sa likod ni Haishujen, sinasabing ipaliwanag niya ang mga bagay sa nakakatakot na si Rohan. Nagulat si Haishujen na nakatago si Ryuho sa likod niya habang siya ang mas nakatatanda at dapat siyang magpaliwanag. Galit na sinasabi ni Ryuho kay Haishujen na hindi niya akalain na magdadala si Rohan ng tunay na espada sa isang maayos na usapan. Sa huli, nadismaya si Haishujen at sa wakas ay naintindihan niya ang kasabihang ang mga boss ay basura. Kahit natatakot siya, nanindigan si Haishujen at sinabing hindi nagbibiro ang kumpanya tungkol sa impormasyon ng kanilang kliyente. Nang marinig ito ni Rohan, hinawakan niya ang kanyang espada at halos mapatalon sa takot ang dalawa. Nakabibinging, ibinaba ni Rohan ang espada sa sahig sa halip na wasakin ito. Sasabihin ni Rohan na hindi niya sila kailangan dahil hahanapin lang niya ang magsasaka gamit ang kanyang instinct. Pagkatapos sabihin ito, humarap siya at umalis, ikinagulat sina Ryuho at Haishujen. Walang ideya si Haishujen kung ano ang nangyayari at tinanong niya si Ryuho kung ano ang ibig sabihin ng instinct ng lalaki. Ibinunyag ni Ryuho na karaniwang may mga instinct ang mga master ng espada na mas mahusay kaysa sa karaniwang tao. Sinasabi niya kay Haishujen na narinig niya noon na maraming problema si Rohan na nalulutas gamit lang ang kanyang instinct. Nabigla si Haishujen sa balitang ito at naisip kung posible kaya ang sinabi ni Rohan. 2 araw ang nakalipas, naghihintay si Chanso sa pagdating ni Rohan dahil naipaalam na sa kanya ni Haishujen. Nagtataka siya kung bakit hindi pa rin ito dumating sa kanyang pintuan kahit na lumipas na ang 2 araw. Bigla siyang nakatanggap ng notifikasyon na may pumasok sa blok. Walang duda, naisip niya na si Rohan yon. Nakatayo siya sa pintuan, naghihintay na pumasok siya anumang minuto, pero sa kanyang gulat, walang pumasok. Inakala niya na may sira sa sistema dahil inaasahan na lahat ng bisita ay dadaan sa gate. Muling niyang sinuri ang sistema at napagtanto na hindi ito isang mali. Nagpasya siyang silipin ng paligid bilang pag-iingat at bigla siyang nabigla sa isang malaking sorpresa. Pinapanood ni Chanso habang binabali ni Rohan ang isang bahagi ng harang gamit lang ang kanyang espada. Nanginginig ang buong katawan ni Chanso nang makita si Rohan na lumalapit sa kanya at tinanong siya kung siya ang nag-aalaga ng mga mansanas. Sinubukan niyang itago ang kanyang nerbiyos sa pamamagitan ng pagtanggap kay Rohan sa pinakamagandang paraan na kaya niya. Diretsyong sinabi ni Rohan na bibili siya ng mga mansanas.
Nagulat si Chanso sa biglaang hiling at tinanong niya kung ilang mansanas ang balak nitong bilhin. Sasabihin ni Rohan na gusto niya ng 100 mansanas pero kung makakakuha siya ng 200, ayos lang sa kanya. Nagulat si Chanso at sumigaw siya, sinabing halos imposibleng matupad ang hiningi ni Rohan. Sinabi ni Chanso na ang limitasyon sa pagbebenta niya ng mansanas ay 50. Tinanong ni Chanso kung anong presyo ang handa niyang ialok para sa mga mansanas at sinagot ni Rohan na 200,000 ginto bawat isa. Nabibigla si Chanso at sinabing hindi nila inaalok ang packaging tulad ng mga tindahan pero ayaw ni Rohan mag-alala. Sinasabi ni Chanso kung alam niya na binanggit niya na ang presyo ng department store at sinisiguro ni Rohan na alam niya iyon. Sobrang kakaiba ang halagang inaalok ni Rohan kaya naiisip na ni Chanso na magbenta pa ng mas marami para sa kanya. Dinadala ni Chanso si Rohan sa puno ng mansanas at sabik na si Rohan sa masarap na mansanas na malapit ng kainin. Pumunta si Chanso sa puno at pinapagana niya ang kasanayan na banal ng kasaganaan. Agad na lumalabas ang ilang mansanas sa puno at mabilis na inilalabas ni Chanso ang kanyang kalikay, sinasabing maghintay si Rohan habang nililinis niya ang mga mansanas. Gayunpaman, sinasabi ni Rohan na hindi na ito kailangan. Inilalabas niya ang kanyang espada at sa loob ng ilang segundo ay pinutol niya lahat ng mga mansanas na nag-iiwan kay Chanso sa estado ng paghihintay. Ayaw niyang paniwalaan ang kanyang nakikita at inisip niya na walang iba kundi isang bug lang ang nangyari. Matapos makipag-ayos, ipinadala ni Rohan kay Chanso ang napagkasunduang pera at sinigurong babalik siya sa susunod. Habang papalayo na si Rohan, pinigil siya ni Chanso. Nalaman ni Chanso na maaaring malaking tulong si Rohan sa bagong blocking ito kaya tinanong niya kung interesado siya sa ibang uri ng pananim dahil kakatanim lang niya ito at sigurado siyang magugustuhan ni Rohan. Nang diretso ang mukha, tinanong ni Rohan kung anong uri ng mga pananim ang sinasabi niya at sinabing patatas ni Chanso. Hindi pa siya nakakatapos magsalita, sinabing hindi interesado si Rohan. Pinipilit ni Chanso na sabihin na mayroon siyang kamote at beans, ngunit nananatiling pareho ang sagot ni Rohan. Matapos tanggihan ng lahat ng kanyang hiling, sinasabi ni Rohan na aalis na siya. Nauunawaan na si Rohan ay mahalaga sa kanyang plano, gumagawa si Chanso ng desperadong hakbang upang sabihin kay Rohan na bibigyan niya siya ng mas maraming mansanas kaysa sa napagkasunduan. Naramdaman ni Chanso na hindi masama si Rohan kahit na mukhang kakaiba at mabangis siya. Sinasabi ni Chanso kay Rohan na kailangan niyang sakupin ang isa pang block kung nais niyang ipagpatuloy ang tuloy-tuloy na supply ng mga mansanas. Para magawa ito, sinabihan niya si Rohan na kakailanganin niya ang tulong nito at bilang kapalit, babayaran niya ito ng mga mansanas. Nagtataka si Chanso kung epektibo ang plano niya nang lapitan siya ni Rohan na nagsabing pumayag na siya sa alok. Nang walang atres, tumungo si Rohan sa bagong block habang tumatakbo si Chanso sa kanyang likuran para makasabay. Nabibigla si Chanso na agad napupunta si Rohan sa blocking iyon at nagsimula siyang magtaka kung gaano kalakas ang lalaking iyon. Napapansin ni Chanso na basa ang lupa sa kakaibang likido na napakaiba sa kanyang sariling block. Nakatingin siya sa kanyang maruming sapatos nang may lumitaw na halimaw sa likod niya. Bago pa siya gawing pagkain ng monster, hinihila ni Rohan siya palayo, sinasabing manatili siya sa likod niya dahil delikado ang magyayaya. Hindi makapaniwala si Chanso na sinasabi ni Rohan na delikado siya samantalang siya ang tunay na mapanganib. Nagulat siya na muntik na siyang kainin ng isang halimaw na nakasuot na parang halaman. Sasabihin ni Chanso kay Rohan na hindi na niya kailangang gumawa ng sobra dahil siya ang mamamahala sa block sa huli. Gusto ni Chanso na siya na lang ang magtanggal ng mga monster mag-isa. Inilalabas niya ang kakayahan sa pagputol at sinimulan niyang pumatay ng mga halimaw na para bang wala lang. Pagkatapos, pinapagana niya ang biyaya ng kasaganaan. Samantala, pumasok si Sujan sa block at nag-iikot-ikot siya nang marinig niya si Chanso na tumatawag sa kanyang pangalan. Tumingin siya pababa upang tingnan si Chanso na may maliwanag na ngiti sa mukha, ngunit nawala ang ngiti nang makita si Rohan na kasama niya nagtatrabaho sa isang halaman. Dali-dali siyang bumaba para tanungin si Chanso kung ano ang nangyayari at sinasabi ni Chanso na dahil plano niyang sakupin ang mga kalapit na block, nagpasya siyang magtanim ng kanyang paa sa lugar. Tumisigaw si Sujan na wala siyang pakialam sa ginagawa niya, mas interesado siya kung bakit kasama ni Rohan si Chanso. Ipinaliwanag ni Chanso ang kanyang kasalukuyang kalagayan sa kanya. Sa una nilang pagdating sa lupa, sinabi ni Rohan kay Chanso na nais niyang matikman ang mga mansanas na anihin sa bagong lupa. Nervyos na sinasabi ni Chanso kay Rohan na walang lupa doon dahil puro kalat ang tubig. Nang marinig ito ni Rohan, agad niyang inilabas ang kanyang espada at malakas na pinutol ang malaking bahagi ng lupa. Nililinis niya ang damo, ginagawang lugar kung saan pwedeng magtanim si Chanso ng mga binhi. Nabigla si Chanso nang makita ito at agad niyang itinanim ang binhi. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng pagbibigay buhay ng kasaganaan at ito ang kanilang ginagawa nang dumating si Sujan. Ang binhi na inihasik ni Chanso ay lumaki na naging isang malaking punong mansanas na may makukulay na dahon. Nagulat si Sujan pero sinabi niya na kakaibang amoy talaga ng mansanas at sumang-ayon si Chanso. Sabi niya ito ay dahil sa kapaligiran. Mukhang doble ang amoy at lasa ng mga mansanas at nagbabago ang panlasa depende sa paraan ng pag-infest. Ibinunyag ni Chanso na sinusubukan pa niya ito. Pinipitas ni Chanso ang isa sa mga mansanas at iniaabot ito kay Sujan, tinatanong kung nais niyang tikman ito, ngunit tumanggi ang babae at nagsabing magpapasa na lang siya.
Pagkatapos, napansin ni Sujan ang mga halimaw na halaman sa lupa at tinawag niya silang mga buntot ng ostrich. Nagulat si Chanso dahil ito ang kauna-unahang beses niyang maririnig ito. Sa madaling salita, nagkagusto ang monster sa mga gawin ng ostrich at sinasabi na aktibo lamang ito sa gabi, kaya napakahirap itong hulihin. Sinusuri ni Sujan ang monster at aminin niyang maganda ang kalagayan nito. Kinuha niya ang ilan sa dugo nito sa isang test tube at tinanong si Chanso kung siya ba ang nanghuli sa ostrich tails. Sisigat si Chanso na siya ang gumawa nito, sinisigurong hindi kasali si Rohan. Tinanong niya si Sujan kung may problema siya dito, at biglang niyakap siya ni Sujan, tinatanong kung handa siyang ibenta ang mga ito. Mukhang mabente ng mataas ang presyo ng mga buntot ng ostrich. Natakot kay babae na parang zombie, pumayag si Chanso na ibebenta niya ito. Itinaas ni Sujan ang kanyang kamay sa langit, nagdiriwang na parabang nanalo siya sa loto. Tumingin si Sujan kay Chanso na parang siya ang pinakamagandang lalaki sa buong planeta. Hindi makapaniwala si Sujan na mahusay si Chanso sa parehong pagsasaka at pakikipaglaban. Bukod dito, may kasamang dalubhasa rin siyang espada. Hindi maitago ni Sujan na isang biyaya sa kanya ang makilala si Chanso. Nananaginip si Sujan tungkol sa ilang produkto na maaaring mabili niya kapag tinawag siya ni Chanso. Galit si Sujan dahil sinira niya ang kanyang imahinasyon at tinanong niya siya kung may gusto siyang kunin mula sa kanya. Pinapaalala ni Chanso na may mga in-order siya, kaya tinitingnan ni Sujan ang bag upang ilabas ang lahat ng mga bagay na in-order ni Chanso, tulad ng mga buto ng halamang pangontra sa peste. Mayroon din siyang kit para sa pagtatayo ng gusali. Sa loob ng ilang sandali, nakagawa si Chanso ng isang dalang bahay para sa mga manlalakbay, at nagtanim din siya ng mga buto na pampaalis ng peste sa paligid. Nabibigla si Sujan dahil hindi niya alam na kaya ring magtanim ni Chanso ng mga halaman sa maikling panahon. Si Sujan ay nagpapatuloy na magtaka kung anong uri ng tao si Chanso. Di nagtagal, binili niya ang bagong blok, iniwan ng Diyosa at ang kanyang tagapag-alaga na nagsasaya na parang mga bata. Masaya rin si Chanso dahil sa wakas ay naging may-ari na siya ng lupa. Karaniwan, isang blok ay binubuo ng 100 unit ng pagmamay-ari at kapag nakuha na ang lahat, nagkakaroon ng kontrol ang grupo. Masaya si Chanso dahil noong nasa Earth pa siya, halos hindi niya makuha ang isang silid. Bukod pa rito, ang pagbili ng lupa ay may kasamang maraming bagong katangian at ang pinakamahalaga ay ang katangian ng pag-aasay ng blok. Nabibigyan si Chanso ng payo mula sa sistema na nagsasabing ang mga katangian na maaaring italaga sa isang blok ay nakadepende sa Diyos ng Apostol o sa likas na katangian ng blok. Masaya si Chanso nang marinig niya ito dahil akma ang katangian sa kalikasan ng Diyosa. Hiningi ng sistema na pumili siya ng katangian na ia-assign sa blok at ang mga pagpipilian niya ay paglago at kamatayan. Dahil mas maganda ang tunog ng growth kaysa sa death, naisip niyang piliin ang growth. Bukod pa rito, naniniwala siyang makakatulong ito sa paglago ng Diyosa. Inilalapat ni Chanso ang trait na paglago, ngunit hindi masyadong nagbago ang itsura nito. Napagtanto ni Chanso na walang malaking pagkakaiba dahil nasa yugto pa rin ito ng unang hakbang. Tinitingnan niya ang window ng status upang makita na ang trait na paglago ay nakakaapekto sa halos lahat. Nakangiti si Chanso hanggang sa mapagtanto niyang may opsyon para sa paglago ng mga nilikhang halimaw. Halos mawala ng malay si Chanso sa takot na kumakalabit sa kanyang katawan nang makita niya ito. Ibig sabihin nito, may masasama at magagandang katangian ang trait. Isa sa mga masasamang katangian ay kabilang din ng mga undead na monster, kahit na lumaki na sila, nakakalma pa rin si Chanso na kaya pa rin silang kontrolin. Pumupunta si Chanso gaya ng dati para labanan ang mga monster, at madali niyang napapatay ang mga ito gaya ng dati. Masaya siya dahil ang pag-akyat ng lakas ng mga undead na monster ay nangangahulugang mas maraming puntos para sa kanya. Bigla siyang napalingon nang may pumasok sa likod niya, nagulat siya dahil hindi niya naramdaman ang presensya nito. Naisip ni Chanso na pumunta si Rohan para makita siya dahil tapos na ang kanyang mansanas. Nagtataka si Rohan kung ano ang ibig sabihin ni Chanso sa kagad at pinaalalahanan siya ni Chanso na hindi pa nga isang linggo mula nang makuha niya ang huling batch. Sa tingin ni Chanso, mamamatay si Rohan sa sobrang pagkain ng maraming mansanas. Tinanong ni Chanso kung ilang mansanas ang kailangan niya at ang sagot niya ay 120, pero kung makakakuha pa siya ng higit, ayos lang sa kanya. Sasabihin ni Chanso kay Rohan na kailangan niyang i-adjust ang lasa dahil sa pagbabago ng kapaligiran. Sabi niya, matitikman ni Rohan ang isa ng libre. Hindi alam ni Chanso na nagtipon ng Diyosa at ang kanyang mga tagasunod sa ilalim ng puno ng mansanas. Nagulat siya nang makarating doon at makita silang naglalaro. Halos malulubog na sa lupa ang grupo nang makita nila si Rohan dahil mukhang mapanganib siya. Bigla, hinampas ni Rohan ang kanyang espada at akala ni Chanso na tina-target niya ang grupo. Tumugod siya upang iligtas sila, ngunit sa huli, ang target lang ni Rohan ay ang mga mansanas. Naniniwala si Chanso na hindi naramdaman ni Rohan ang presensya ng Diyosa dahil tinawag niya silang mga alagad. Sa sandaling iyon, sinabi ni Rohan na nararamdaman niya ang katangian ng paglago sa blok kaya nais niyang manatili at mag-ensayo, ngunit tiniyak niya kay Chanso na magbabayad siya. Naging interesado si Chanso na marinig niyang handa si Rohan magbayad at tinanong niya kung magkano ang alok niya. Ngumiti si Rohan habang sinasabi ang halagang handa niyang ilabas. Nagdudulot ito kay Chanso ng kasiyahan at agad niyang niyakap si Rohan bilang kanyang iginagalang na customer.
Tinanong ni Rohan kung sa palagay niya ay posible ang kanyang hiling at sumagot si Chanso ng oo. Gayunpaman, nais niyang malaman kung hindi huhugutan sa kalahati ang kapaligiran at sinisiguro ni Rohan na hindi ito mangyayari. Sinasabi rin ni Chanso kung magbubunga ba ng biglaan ang lahat, ngunit sinisiguro ni Rohan na wala siyang dapat ikabahala. Sabi ni Chanso kay Rohan na wala siyang kakayahang gumawa ng mga halimaw dahil wala rin siyang maraming puntos na pwedeng ipambili. Sinasabi ni Rohan na hindi niya kailangan ng tulong ni Chanso sa pag-aayos ng mga monster dahil ang kailangan lang niya ay isang espasyo sa isang sulok. Walang problema si Chanso dito pero sinasabi niya kay Rohan na may isa pang bagay na gusto niya bukod sa pera. Ibinubunyag niya ang kanyang damdamin na nais niyang maging bantay niya si Rohan. Dahil palaging nasa panganib ang mundong ginagalawan nila, sa tingin ni Chanso mas makabubuting si Rohan ang magbantay. Sa huli, isa siya sa pinakamahusay na mandirigma doon. Sasagutin ni Rohan na isasaalang-alang niya ang alok ni Chanso kung mapapabuti nito ang epekto ng paglago. Masaya si Chanso na marinig ito at tiniyak kay Rohan na papataas niya ang rate ng paglago ng 50,000 puntos araw-araw. Bukod pa rito, handa siyang magbigay ng 10 mansanas araw-araw. Mas nag-aalala si Rohan tungkol sa mga mansanas at tinanong niya kung maaari ba silang bilhin sa ibang paraan. Samantalang sinasabi ni Chanso na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mga mansanas, natatakot naman si Doji at ang iba pa dahil mukhang mananatili na si Rohan kasama nila. Sa kabilang banda, iniisip ni Chanso na magiging masaya ang mga kakilala dahil may isang espada mestro na nagbabantay sa kanila. Tumingin siya pabalik at nakakita ng ibang reaksyon mula sa grupo. Nakikita rin ito ni Rohan pero nagsisinungaling si Chanso na ang grupo ay nahihiya lang dahil siya ay bago. Sinusubukan ni Chanso na pakisamahan si Rohan, ngunit tumakbo ang grupo palayo. Hindi makapaniwala si Chanso sa kanyang nakikita, ngunit nilalampasan niya ang nakaka-embarrass na sandali upang sabihin kay Rohan ang kanyang unang hiling. Kalaunan, sinisiyasat nila ang kabilang blok nang maramdaman ni Rohan ang isang bagay sa likod ng mga dahon. Nilalakad nila upang tingnan ito, ngunit natagpuan nila ang isang pusa na nakahiga doon. Nagulat si Chanso dahil hindi niya inaasahan na may ibang hayop tulad ng hamster dito. Dahil sa relax na itsura ng pusa, naniniwala si Chanso na hindi ito mapanganib at bago pa makahinto si Rohan, nilalakad ni Chanso papunta sa pusa para haplusan ito. Nagising ng pusa at nakita ang isang pangit na mukha na nakatayo sa ibabaw nito, kaya ito ay tumalon palayo na parang nakakita ng multo. Nagsusumigaw ang pusa kay Chanso na halos magdulot ng kilabot sa kanyang katawan. Pagkatapos ay iniulat ng window ng estado kay Chanso na ang pusa ay talaga palang apostol ng pagtanggi at idineklara nito ang digmaan laban sa kanyang lugar. Nabigla si Chanso na nagdeklara ng digmaan ng apostol dahil lang sa bahagyang pagtapik niya dito. May luha sa mata, tinanong niya si Rohan kung ang pusa ba ang apostol ng pagtanggi dahil nagdeklara ito ng digmaan sa kanya. Pero naniniwala si Rohan na nagsasabi lang ng walang kwentang bagay yung tao. Naaalala ni Chanso na galit ang pusa dahil hindi siya pinayagan na hawakan ito. Lumapit si Chanso sa pusa upang subukang ayusin ang kanilang alitan habang nag-iisip kung bakit kailangan niyang makipaglaban sa isang maliit na pusa. Bigla, ginulat siya ni Rohan, sinabing hindi niya makakalaban ng pusa. Sinasabi ni Rohan na ang mga apostol na kanyang kakaharapin ay lilito sa hangganan ng blok sa lalong madaling panahon. Nakabibigla, sinasabi ni Rohan na magiging tao sila. Nabigla si Chanso na marinig niya ito dahil madali niyang mapatay ang mga halimaw pero iba ang usapan pagdating sa mga tao. Parang alam ni Rohan ang iniisip niya, sinabihan niya siya na malaya siyang pumatay sa negation. Ipinaalam ni Rohan kay Chanso na may opsyon silang muling mabuhay sa templo. Nagulat si Chanso sa narinig niya at tinanong niya si Rohan kung ito ba ay isang checkpoint at sumagot si Rohan ng oo. Iniisip ni Chanso na ito ay isang hindi patas na kalamangan dahil wala silang kalayaang magka-second chance kapag nagkamali sila. Ang mga apostol ng negasyon sa kabilang banda ay maaaring kumilos ng walang ingat at hindi magdusa sa mga kahihinatnang dulot nito. Nababahala si Chanso sa laban dahil nasa hindi pabor sa kanya at tinanong niya si Rohan kung tutulungan niya siya sa darating na laban. Sagot ni Rohan na handa siyang tumulong kung maaari. Tulad ng inaasahan, isang grupo ng mga negation loyal na halimaw at tao na apostol ang dumating sa lugar na ito. Isa sa kanila ay may dalang megaphone at malakas na nag-anunsyo na ipakita na ni Chanso ang kanyang sarili. Sa punong tanggapan ng alchemy, kinukuha ni Hasujin ang katas ng ostrich tail para suriin. Iniisip niya kung gaano ka-impressive si Chanso. Naniniwala siya na malakas si Chanso sa kanyang kasalukuyang anyo dahil sa tulong ng isang artipakto. Malamang isang banal na bagay ang isang artipakto na nilikha para sa mga malapit sa Diyos. Minsan ito ay nabubuo mula sa mga labi ng isang patay na Diyos na nagbibigay sa gumagamit ng pagkakataon na magamit ang kapangyarihan ng Diyos. Matapos itong pag-isipan, hindi naniniwala si Hasujin na ginagamit ni Chanso ang isang artifact dahil mahirap itong gamitin maliban na lang kung tugma ito sa likas na katangian ng Diyos. Nagmumuni-muni si Hasujin tungkol sa mga posibleng mangyari sa hinaharap ng pumasok si Anso sa kwarto. Nabigla siya at lalong nabigla nang magsimulang lumakad si Anso papunta sa kanya. May dala siyang panggagaya ng buntot ng ostrich at sigaw niya kay Anso, tinatanong kung saan niya nakuha ang panggagaya. Nakagugulat ng tanong si Hasujin pero alam niya nang walang duda na may malupit na mangyayari na namang muli. Sa bahagi ni Chanso, hinihikayat siya ng mga apostol na lumabas bago sila mapagod sa paghahanap sa kanya.
Hindi nila alam na nagtatago si Chanso at Rohan sa malapit na mga bushes. Nagtataka si Chanso kung bakit nagkakagulo ang mga lalaki at tinanong niya si Rohan kung iniisip niya na dahil kaya nilang mabuhay muli kahit mamatay sila. Pinagtitibay ni Rohan na siguro'y ganoon ang kanilang pag-uugali dahil sa posibilidad na muling mabuhay. Kahit na kaunti na lang ang oras nila para labanan ng mga kalaban, nakaramdam si Chanso ng ginhawa na kasama niya si Rohan. Sa totoo lang, buong tiwala niya ay nakasalalay kay Rohan. Bigla, lumabas si Chanso mula sa kanyang taguan, hawak ang kanyang kalek. Tinitigan ng apostol si Chanso na parang isang mahina at sinabihan siyang magdala ng mansanas. May isa pang tao na tinawanan si Chanso, sinabing mas marami sila at wala siyang laban sa kanila. Pero nagsimula ng kabahan ng grupo dahil hindi nila makita si Chanso na gumagawa ng kahit ano na medyo kakaiba. Matapos ang ilang minutong katahimikan, sa wakas ay nagsalita si Chanso, sinasabi sa apostol na siya ay walang kwenta at hindi karapat-dapat alalahanin. Kampante si Chanso na may suporta siyang isang dalubhasa sa espada. At bago pa man makagawa ng kabaliwan ng mga kalaban, naasikaso na ni Rohan sila. Galit na galit ang apostol sa ito at binigyan niya si Chanso ng isa pang pagkakataon na sumuko sa mga emperador na mansanas. Tumugon si Chanso, sinabing pumunta na lang siya sa department store kung gusto talaga niyang kumain ng mansanas. Ang apostol ay nababahala sa galit dahil sa malakas na bunganga ni Chanso at tinatanong siya kung kaya niyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang kayabangan. Mas lalo mong binabasag ang ego ng lalaking iyon sa pagsabi sa kanya na magtanong na lang sa nanay niya tungkol sa mga basura niyang tanong. Salita ni Chanso ay tinamaan ng lalaki sa kanyang pinakagusto at galit na sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na patayin si Chanso. Sa opisina ng alchemy, hinihirit ni Anso si Hasujin tungkol sa pinagmulan ng sap. Pakiramdam ni Hasujin na sasabihin niya sa kanya, ngunit binanggit niya na kumpidensyal ang impormasyon ng customer. Sinabi ni Anso na tinanong lang niya dahil sa bayad sa paggawa. Anso nagsasabi ng totoo na ang sap ng ostrich tail na dinala ni Hasujin ay may mas mataas na porsyento ng kalinisan kaysa sa karaniwang mga ito na palaging mahirap mapanatili ang kanilang antas ng kalinisan. Inilalabas ni Anso ang isang kontrata at iniabot ito kay Hasujin, tinatanong kung maaari pa rin siyang mag-supply ng kanilang sap. Sasabihin ko muna sa cultivator, sabi ni Hasujin, at iminungkahi ni Anso na pumirma sila ng pansamantalang kontrata. Masaya si Anso nang marinig ito at ipinaalam niya kay Hasujin na sino man ang responsable sa sapa ay palaging malugod na tatanggapin sa departamento ng alchemy. Bumalik sa pagtutunggali sa pagitan ni Chanso at ng mga apostol ng pagkakait, napansin ng pinuno ng apostol na kalmado si Chanso para sa isang taong outnumbered. Nagtataka siya kung bakit sobrang kumpiyansa ni Chanso, habang si Chanso naman ay iniisip kung paano niya mapapabagsak ang mga kalansay na papalapit sa kanya. Habang sumugod ang mga kalansay, pinaganya ni Chanso ang kasanayan sa mass decapitation at winakasan niya ang buong kupunan ng kalansay sa isang iglap. Nagulat ang apostol nang makita ang kanyang mga tauhan na lumilipad sa hangin na parang mga balahibo. Pinalala pa ni Chanso ang kalagayan sa pagsasabing medyo mahina ang kanyang mga tauhan. Nakatayo si Chanso sa ibabaw ng mga buto, tinatanong ang apostol kung handa na siyang sumuko. Ngunit, hindi magpapatalo ang apostol sa isang hampas lupang magsasaka. Iniangat ng apostol ang isang bola, at gamit nito ay tinawag niya si Heracles, isang dambuhalang halimaw na may ulo ng leon na nakadikit sa kanyang kaliwang balikat. Sa halip na takasan sa takot, nagawang magbiro pa rin ni Chanso ang apostol, sinasabing pangit siya magbigay ng mga pangalan. Tumatawa ang apostol kay Chanso, sinasabi niyang magsisisi siya sa kanyang ginawa dahil ang Heracles ay isang sandata na napakamahal. Pagkatapos, inutusan niya si Heracles na habulin si Chanso. Hinampas ni Heracles ang kanyang dambuhalang suntok, ngunit madali niya itong naiwasan. Bago makagawa si Heracles ng panibagong galaw, tinamaan siya ni Chanso gamit ang kanyang sibat at pinadala siya sa langit sa isang suntok lang. Nabagsak si Heracles sa lupa, ikinagulat ang apostol na kanina ay nagmamay-ari ng kayabangan sa lakas ni Heracles. Umiiyak ang apostol sa sakit, sinasabi na si Heracles ay isang halimaw na kanyang binuo sa loob ng 10 taon at binuwag ni Chanso na parang walang nangyari. Pagkatapos ay lumingon ang apostol sa kanyang tauhan, si Soy, isang apostol na ika-4 na henerasyon, upang pagbintangan siya dahil hindi nakisali sa laban. Soy paalala sa lalaki na siya ang buong tapang na nilabanan si Chanso, at wala siyang nakikitang dahilan kung bakit siya magrereklamo matapos matalo ng isang magsasaka. Soy sinasabi sa lalaki na handa siyang makipagsapalaran pero magdadagdag siya ng bayad. Sa huli, ang tungkulin niya ay magbigay ng gabay at wala ng iba. Tumingiti at nasasabik si Chanso sa buong bagay hanggang sa tumingin si Soy sa kanya at naging pula ang mga mata niya. Ito na nang pumasok ang babalak, sinasabi kay Chanso na ginagamit ni Soy ang kasanayan na tinatawag na negation of life na naglalagay ng sumpa sa target. Hindi pinapakita ng sistema kung gaano kapanganib ang kasanayan at bago pa man mapansin ni Chanso, napasailalim na siya sa kasanayan ni Soy. Nagsimula ng tumawa ang nakakainis na tao nang mapagtanto niyang nahulog si Chanso sa bitag ni Soy. Sinasabi niya kay Chanso na malapit na niyang masaksihan kung ano ang mangyayari kapag nalampasan ang negation. Soy ay sigaw sa lalaki, sinasabing huwag niyang kalimutan ang tunay na dahilan kung bakit sila nandito sa simula. Agad niyang nilalakad ang mabilis para hanapin ang punong mansanas pero nangako siyang gagantihan ang nasirang likha niya sa huli. Habang tumatakbo siya sa kagubatan, naamoy niya ang mga mansanas sa hangin at naisip niyang malapit na siyang makarating doon.
Bigla niyang napansin ang isang mahinang galaw sa kanyang likuran, ngunit nang siya ay humarap, wala siyang makita. Naiwan siyang naguguluhan dahil hindi niya alam kung nasaan ang tao. Bigla siyang lumitaw si Rohan sa ibabaw niya at dahil kilala siya bilang isang sikat na espada master, nakilala siya ng lalaki. Ngunit hindi ito nakatulong sa kanya nang putulin siya ni Rohan. Samantala, biglang bumukas ang mata ni Chanso at natagpuan ang sarili niya na nasa Earth na muli. Ang huli niyang naaalala ay nakipaglaban siya sa negation pero bigla siyang napadpad sa ibang lugar. Napagtanto niya na tila iba na ang lahat sa kanyang alam. Bigla, naririnig niya ang tawag ng kanyang mga magulang mula sa likod. Lumiko siya upang makita na nakatayo talaga roon ang kanyang mga magulang at ang kanyang mukha ay napangiti sa tuwa habang mabilis siyang pumunta sa kanila. Sumampa siya sa kanilang mga braso at mahigpit na niyayakap sila habang ang mga luha ay pumapatak sa kanyang mukha. Malakas na umiiyak si Chanso, tinatanong ang dalawa kung nasaan na sila hanggang ngayon at nananawagan na huwag na silang umalis pa ulit. Bigla, muling nangyayari ang kanyang pinakapangamba. Inilalayo siya ng kanyang mga magulang at naglakad palayo habang siya ay umiiyak, nananawagan na huwag silang iwan. Nagsusumigaw si Chanso sa sakit ngunit biglang hinayla ni Rohan siya mula sa kakaibang panaginip na kanyang nilalakad. Sinasabi niya na siya ay nagdurusa sa guni-guni ni Soy at hindi totoo ang kanyang nakita. Hinaampas ni Rohan si Soy sa braso habang sinusubukan niyang iligtas si Chanso at hindi makapaniwala si Soy na nasa ganitong lugar si Rohan. Si Soy ay bumagsak sa kanyang mga tuhod at galit na nilapitan siya ni Chanso gamit ang kanyang sibat handang parusahan siya sa pagpapaiyak sa kanya. Ngunit, nauna si Rohan kay Chanso at pinutol niya si Soy. Natutulog si Soy sa ilalim ng mababaw na tubig at humihingi si Rohan ng paumanhin sa hindi kailangang pakikialam. Ngunit, hindi galit si Chanso tungkol dito, bagkus ay nagpapasalamat pa siya. Pagkatapos ay iminumungkahi ni Chanso na bumalik na sila sa base habang bumalik sila upang linisin ang gulo. Tinanong ni Rohan kung ano ang plano niya sa hinaharap at ibinunyag niya na ang plano niya ay maging pinakamalakas na puwersa sa buong mundo. Gayunpaman, ang una nilang gagawin ay sakupin ang bawat kalapit na blok. Tinanong niya si Rohan kung maaari pa siyang tumulong dito at siniguro ni Rohan na wala siyang dahilan para tumanggi basta't binabayaran siya ng mga mansanas. Pagkatapos, sinisiguro ni Chanso kay Rohan na babayaran niya siya ng maraming mansanas hanggat gusto niya. Habang naglalakad pabalik sa base, muli nilang nakasalubong ang itim na pusa at tinanong ni Chanso si Rohan tungkol sa kasunduan nila sa pusa. Sinasabi ni Rohan na isa sa 7 kalamidad ang pusa, isang teritorial na mandaragit. Nabigla si Chanso dahil akala niya karaniwang pala kaibigan na pusa lang ang hayop at na-realize niya na maaaring mapahamak siya nang hindi niya alam. Sa kabilang banda, natagpuan ng negation soldier ang kanyang sarili na nakulong sa isang selda dahil natalo siya sa laban kay Chanso. Sinasabi sa kanya ng sistema na may dagdag na multa dahil sa malaking agwat sa pagitan ng kanyang pangkat at ng mababang antas na pangkat ni Chanso. Kailangan niyang magbayad ng 1,000,000 gintong barya bilang parusa at ito ay ikinagulat ng lalaki dahil hindi niya makitang patas ang agwat ng kapangyarihan. Tumutol siya sa pagbabayad, sinasabing may isang espada maestro na sumusuporta kay Chanso. Pagkatapos ay kinikilala ng sistema ang pagtanggi ng tao na magbayad bilang kawalan ng kakayahang bayaran ng kailangang utang at siya ay ililipat sa negation. Nakita niya ito at nagpanik siya, hinihiling na bumalik ang sistema dahil handa na siyang magbayad. Bigla siyang hinayla palabas ng kanyang selda ng mga undead na halimaw at para mas lalong lumala ang sitwasyon niya, dumating si Danha, ang nakakatakot na apostol ng pagtanggi. Sinasabi niya sa lalaki na magpaliwanag ng maingat kung ayaw niyang makaranas ng kapalarang mas masahol pa sa kamatayan. Sabi ng lalaki kay Danha na natuklasan niya ang lugar ng pagtatanim ng Emperor's Apple. Naniniwala si Danha na nagsisinungaling ang lalaki para maprotektahan ang sarili niya pero naninindigan siya, sinasabi na si Rohan ang siyang sumire sa kanyang plano. Hindi pa rin naniniwala si Danha dahil alam niyang hindi magiging masyadong mataas ang mga kabayaran kung nakipaglaban si Rohan kasama si Chanso. Patuloy na sinasabi ng lalaki kay Danha na siya ay nagsasabi ng totoo. Binanggit niya na natalo rin si Soy at ito ay ikinagulat ni Danha. Pagkatapos, tumayo si Danha mula sa kinauupuan niya at lumapit sa lalaki. Halos mawala ng maliit niyang ego ang lalaki habang nilalakad siya ng nakakatakot na babae papunta sa kanya. Sasabihin ni Danha sa lalaki na hindi nila pwedeng panagutin si Soy, kaya siya ang magdurusa sa mga magiging resulta ng kanilang kabiguan. Ngumiti si Danha ng masama habang sinasabi sa lalaki na may alok siya. Hinawakan niya ang ulo nito at nilagdaan siya sa isang kontrata na magpapalagay sa kanya sa kulungan hanggang matupad niya ang kanyang mga kahilingan. Sabi niya sa lalaki na pumunta siya sa lugar ng pagtatanim at simulan na itong ayusin. Nag-aaway ang lalaki na imposible ito pero pinaparamdam ni Danha na gagawing undead siya kung hindi siya makikipagtulungan. Sinasabi niya na ang tanging paraan para makalabas siya sa gulo na ito ay makahanap ng paraan para makapasok sa lugar ng pagtatanim ng mansanas.